Sa hapagkainan, sumandal ang aking manugang, tumingin ng diretso sa aking mga mata, at sinabing, kailangan mo pang magtrabaho. Marami tayong gastusin, at kung ayaw mo, nandoon ang pinto. Napuno ng katahimikan ang buong lamesa habang nagkunwari ang aking anak na hindi nakarinig ng kahit isang salita. Sa sandaling iyon, may nagbago sa loob ko, hindi dahil sa sakit ng kanyang mga salita, kundi dahil inihayag nito ang matagal na nilang palihim na iniisip tungkol sa akin. Na nabubuhay lang ako upang pondohan ang kanilang buhay, panatilihin ang kanilang ginhawa, habang wala silang inaalok kundi mga kahilingan. Tumayo ako ng mahinahon, humagibis ang aking upuan sa sahig, at masaya kong sinabi sa kanila, aalis ako, at sa wakas ay makakabayad na kayo sa sarili ninyong mga bayarin. Suwertehin sana kayo. Pero ang hindi nila alam, ang pag-alis ko ay simula pa lamang. Naniniwala sila na babalik ako, magmamakaawa na isama, magmamakaawa na kailanganin. Pero wala silang ideya sa inihanda ko, walang ideya kung gaano kabilis babagsak ang isang bahay na itinayo sa pag-aari at kawalang galang kapag nawala na ang pera. Habang naglalakad ako palabas noong gabing iyon, may isang bagay akong ipinangako sa sarili. Hindi lang ako aalis, babawiin ko ang lahat ng ipinagkawalang bahala nila. At kapag dumating na ang mga kahihinatnan sa kanilang pintuan, kapag gumuho sa ilalim nila ang ginhawang pinagtatawanan nila dahil sa akin, mauunawaan nila kung ano talaga ang nawala sa kanila. Dahil sa pagkakataong ito, hindi ako babalik bilang kanilang tahimik at maaasahang pinagmumulan ng suporta. Babalik ako na may katotohanan, may kapangyarihan, at may plano na gagawing abo ang kanilang kapalaluan. Manatili kayo dahil ang sumunod na nangyari ay ikinagulat ko pa. Ang pangalan ko ay Manolo Reyes. Ako ay 68 taong gulang, isang retiradong supervisor, sa pabrika na gumugol ng 21 taon sa sahig ng Whitfield Manufacturing, bago sumuko ang aking tuhod at binigyan ako ng aking kumpanya ng isang relo. Ang asawa ko, si Cory Corazon, ay pumanaw 2 taon na ang nakalipas. At mula noon, nabubuhay akong mag-isa sa bahay na itinayo naming magkasama, napapalibutan ng kanyang mga resipe, kanyang hardin, at ang katahimikan na iniwan niya. Nakatayo ako sa beranda ng aking anak noong gabing iyon ng Nobyembre, hawak ang isang leche flan, na ako mismo ang nagluto ang resipe ni Cory. Ang ginawa niya tuwing araw ng pasasalamat, sa loob ng 10 taon. Bahagyang nanginginig ang aking mga kamay, bagamat sinabi ko sa sarili na, dahil lang ito sa lamig. Hindi ko pa nakikita ang aking apo, si Sofia, sa loob ng halos 3 linggo, at ang kirot ng pagkawala niya, ang nagtulak sa akin, na tanggapin ang imbitasyon sa hapunan na ito. Sa kabila ng lahat ng sinasabi sa akin ng aking tiyan, na manatili na lang sa bahay. Binuksan ni Danilo, ang pinto na may ngiti na hindi umabot sa kanyang mga mata. Ang aking anak, ang kaisa-isa kong supling, ay mukhang mas payat kaysa sa aking naaalala, pagod. Niyakap niya ako ng mabilis at kinuha ang leche flan, nang hindi man lang tinitingnan. Sa likod niya, naririnig ko ang boses ni Marisa, na matalim na at naiinip, tumatawag mula sa kusina, tungkol sa isang bagay na labis na naluto. Nakahanda ang lamesa ng hapagkainan, gamit ang magagandang tsina, na ikinagulat ko. Karaniwan ay inilalaan iyon ni Risa para sa mga bisitang nais niyang mapahanga, at matagal na akong tumigil sa pagiging kwalipikado. Nakaupo si Sophie sa karaniwan niyang pwesto, nakasandal ang kanyang iPad, sa kanyang baso ng tubig, at nagtatap ang kanyang maliliit na daliri sa screen. Nang makita niya ako, lumiwanag ang buong mukha niya, at tumakbo siya upang yakapin ang aking baywang. Sa isang sandali, habang yakap siya, naaalala ko kung bakit ako patuloy na bumabalik. Nagsimula ang hapunan ng tahimik. Naghain si Risa ng inihaw, na may mekanikal na pagkaeksakto, inihulog ang bawat plato sa harap namin ng walang seremonya. Maganda siya, ang aking manugang, sa maayos na paraan na palaging nagpaparamdam sa akin na kulang ako sa damit. Pero may isang bagay sa likod ng kanyang mga mata, na lalong tumigas sa paglipas ng mga taon, isang bagay na nanonood at nagkukuwenta. Nagsimula ang reklamo bago ko pa, matapos ang una kong kagat. Tumaas ang bayad sa mortgage. Muling nagtaas ng tuition, ang pribadong paaralan ni Sophie. Kailangan ng bagong gulong ang kotse. Ang bawat hinaing ay inilalatag na parang ebidensya sa isang paglilitis kung saan ako ang akusado. Nalulunod kami, sabi ni Risa, huminto ang kanyang tinidor sa ere. Habang nakaupo ka sa malaking bahay na iyan, at walang ginagawa. 4 na kwarto para sa isang tao lang. Alam mo ba kung anong magagawa namin sa halaga ng bahay na iyan? Ibinaba ko ang aking kutsilyo. Ang bahay na iyan ay aking tahanan. Magkasama namin iyan na itinayo ni Cory. Wala na si Cory. Ang mga salitang iyon ay tumama na parang sampal. Hindi man lang kumurap si Risa, at kami ay naghihirap dito, habang ikaw ay nagpapahinga sa iniwan niya. Nakatingin si Danny sa kanyang plato. Wala siyang sinabing isang salita, mula nang umupo kami. Tiningnan ko siya, naghihintay ng kahit ano. Pero hindi niya ako kayang tingnan.
Kailangan mo pang magtrabaho, patuloy ni Risa, bumaba ang kanyang boses sa isang bagay na malamig at pinal, o kaya magbigay ka ng mas malaki. Kung ayaw mo, umalis ka. Ang katahimikan na sumunod ay ganap. Naririnig ko ang pag-ikot ng orasan sa pasilyo, ang mahinang tunog ng refrigerator sa kusina. Tumigil si Sophie sa pagtap sa kanyang ipad. Nakaupo siyang pan-frozen, pinapanood kami ng malalaki, at takot na mga mata. Sa wakas ay nagsalita si Danny, bahagya lang napabulong. Pasensya na, Tay. Hindi ko naintindihan kung para saan siya humihingi ng tawad. Hindi noon. Inakala kong marahil ay humihingi siya ng tawad para sa kalupitan ni Risa, para sa sarili niyang katahimikan. Hindi ko alam na humihingi siya ng tawad para sa isang bagay na mas masahol. Tumayo ako ng dahan-dahan, humagibis ang aking upuan sa hardwood na sahig. Tiningnan ko ang aking anak, ang babaeng pinakasalan niya, ang lamesa kung saan hindi na ako malugod na tinatanggap, at nakaramdam ako ng isang bagay na matagal ko nang hindi naramdaman, kaliwanagan. Masaya akong aalis, sabi ko, ang aking boses ay mas matatag kaysa sa inaasahan ko, at sa wakas ay makakabayad na kayo sa sarili ninyong mga bayarin. Naglakad ako patungo sa pinto nang hindi lumilingon. Pagdaan ko sa hagdan, nakita ko si Sophie na nakaupo sa pinakababang baitang, yakap ang kanyang iPad, sa dibdib, ang pulang recording light, ay mahinang kumukurap. Palagi niya itong ginagawa, ang munting Sophie ko. Palaging nagre-record ng kanyang mga guhit, kanyang mga kuwento, kanyang mundo. Hindi ko pa noon alam kung gaano kahalaga ang ugaling iyon. Tumama sa akin ang lamig paglabas ko. May kakaibang ginaw ang Nobyembre sa Maynila. Ang uri na tumatagos sa iyong buto at nananatili. Naglakad ako papunta sa aking kotse, umaalingaw-ngaw ang boses ni Cory sa aking alaala. Madalas niya itong sabihin, lalo na malapit sa katapusan. Aalagaan kita, Manolo, kahit wala na ako. Palagi kong iniisip na ang ibig niyang sabihin ay ang bahay, ang mga alaala, ang pag-ibig na iniwan niya. Hindi ko alam na mayroon siyang mas malalim na ibig sabihin. Habang nagmamaneho ako palayo sa bahay ng aking anak noong gabing iyon, may nasira sa loob ko. Isang bagay na pinagsama-sama ng pag-asa at pagtanggi, at ang desperadong hiling na ang pamilya ay nangangahulugang kaligtasan. Nagkahiwa-hiwalay ang bagay na iyon, at sa lugar nito, nagsimulang lumaki ang isang kakaibang damdamin. Wala pa akong pangalan para dito, ngunit matututunan ko. Madilim ang bahay nang ipasok ko ang sasakyan sa driveway. Nakalimutan kong iwanang bukas ang ilaw sa beranda, isang bagay na hindi papayagan ni Cory. Palagi niyang sinasabi na ang isang madilim na bahay ay mukhang walang nagmamalasakit na umuwi. Matagal akong umupo sa kotse, nakatingin sa mga bintana kung saan walang naghihintay na ilaw, at naunawaan ko sa unang pagkakataon ang ibig niyang sabihin. Sa loob, ang katahimikan ay pumipilit sa akin na parang isang pisikal na bagay. Sanay na akong mamuhay ng nag-iisa. Iyon ang sabi ko sa sarili ko. Pero noong gabing iyon, ang kawalan ay kakaiba, mas mabigat. Naglakad ako sa pasilyo nang hindi binubuksan ang mga ilaw, alam ng aking mga paa ang daanan mula sa 40 taong pagsasanay. Amoy pa rin ng leche flan, na niluto ko noong hapon ang kusina, ang leche flan, na ngayon ay nakalagay sa counter, ni Risa, malamang ay itinapon na. Napunta ako sa sala sa silya ni Cory. Hindi pa ako umupo doon mula nang siya ay namatay. Ito ay isang maliit na bagay, tela na may kulay krema, at may burda ng mga rosas sa mga braso, at hawak pa rin nito ang hugis ng kanyang katawan sa mga unan nito. Umupo ako dito at naramdaman ko na may nagbigay daan sa tabi ng aking dibdib. Hindi pagkabali sa pagkakataong ito, kundi parang pagpapakawala. Hindi ko alam kung gaano ako katagal na nakaupo doon bago ako nagdesisyon. Marahil 1 oras, marahil 3. Ngunit ilang sandali, pagkatapos ng hating gabi, tumayo ako at naglakad patungo sa aming silid tulugan, sa closet, na hindi ko nabuksan sa loob ng 2 taon. Ang closet ni Cory. Nakasabit pa rin ang kanyang mga damit sa maayos na hilera, nakahanay pa rin ang kanyang mga sapatos sa sahig, nakatiklop pa rin ang kanyang mga scarf, sa itaas na shelf. Hindi ko magawang hawakan ang anuman sa mga ito. Sa tuwing sinusubukan ko, ang kalungkutan ay aakyat at itutulak ako pabalik. Pero noong gabing iyon, may nagbago. Ang mga salita ni Risa ay umalingaw-ngaw sa aking ulo. Wala na si Cory, sinabi ng kaswal, ng napakalamig, na parang walang halaga ang buhay ng aking asawa. Na parang ang 43 taon ng kasal ay maaaring baliwalain sa isang inihaw na hapunan. Kailangan kong makaramdam na malapit muli kay Cory. Kailangan kong maalala kung sino ako bago ako naging pasanin na iniisip ng lahat na ako. Nagsimula ako sa mga winter coats sa likod. Maingat na inayos ni Cory ang lahat. Sa likod ng makapal na wool coat na isinuot niya sa simbahan tuwing Pasko, nakakita ako ng isang shoebox na hindi ko nakilala. Sa loob, sa ilalim ng mga lumang litrato at isang tuyong bulaklak mula sa isang sayaw noon, may isang sobre. Ang sulat kamay sa harap ay nagpakaba sa aking hininga. Para kay Manolo, kapag kailangan mo ng lakas. Nanginginig ang aking mga kamay habang binubuksan ko ito.
Ang liham sa loob ay may petsang 3 buwan bago mamatay si Cory, nang siya ay may sakit na, ngunit lumalaban pa rin, nagpaplano pa rin, pinoprotektahan pa rin ako sa mga paraan na hindi ko kailanman alam. Aking pinakamamahal na Manolo. Isinulat niya, kung binabasa mo ito, may mali nang nangyari. Pinanood ko ang ating manugang sa loob ng maraming taon, at nakita ko ang paraan ng pagtingin niya sa ating ipon, sa ating bahay, sa lahat ng itinayo nating magkasama. Hindi ko siya pinagkakatiwalaan, at natatakot ako sa maaaring gawin niya kapag wala na ako, upang bantayan ka. Kaya, gumawa ako ng isang bagay na sana ay mapatawad mo ako. Naglipat ako ng limong 50,000 sa isang hiwalay na account na ikaw lang ang may access. Ang mga detalye ay nasa matalik kong kaibigan sa kolehiyo, si Ater Gaya Cruz, Ligaya. Abogado na siya ngayon, at nangako siyang tutulungan ka kung sakaling kailanganin mo. Ipinagdarasal ko na sana ay hindi mo na kailanganin, ngunit kung binabasa mo ito, kailangan mo. Magpakatatag ka, mahal ko. Aalagaan kita kahit wala na ako. Binasa ko ang liham ng 3 beses bago tuluyang tumimo ang mga salita. May nakita si Cory na tumanggi akong makita. Naghanda siya para sa isang bagyo na hindi ako naniwala na darating. At ngayon, nakaupo sa sahig ng kanyang closet, habang sumasagi sa aking balikat ang kanyang mga winter coats, napagtanto ko na dumating na ang bagyo. Kinabukasan, nagmaneho ako patungong First National Bank bago pa nila buksan ang mga pinto. Halos hindi ako natulog, nakatago ang liham ni Cory sa aking bulsa ng jacket na parang isang anting-anting. Nang sa wakas ay pinapasok ako ng branch manager, humingi ako ng kumpletong accounting ng bawat account at loan na nakakabit sa aking pangalan. Ang loan officer ay isang binibini na may mabubuting mata at nerbiyosong ugali na i-click ang kanyang panulat. Kinuha niya ang aking mga record sa kanyang computer at pinanood ko ang pagbabago ng kanyang ekspresyon. Ang pagkamagalang ay nawala, napalitan ng isang bagay na halos mukhang awa. Ginoong Reyes, sabi niya, ng dahan-dahan. Alam mo ba na mayroon kang bukas na linya ng kredito, Luke, para sa AF-RT1000? Sinabi ko sa kanya na imposible iyon. Wala akong binuksan na linya ng kredito. Wala akong hiniram na pera sa loob ng mahigit 15 taon. Ibinukad niya ang screen, patungo sa akin, at ipinakita ang pirma sa aplikasyon. Mukha itong sa akin. Ang mga kurba ng IM. Ang pagkakahilig ng mga letra, ang paraan ng pagtatapos ng Reyes. Pero hindi ko kailanman pinirmahan ang dokumentong iyon. Hindi ko pa iyon nakita sa buong buhay ko. Nagsimulang manginig ang aking mga kamay. Napansin ito ng loan officer, at ibinaba ang kanyang boses. Ginoong Reyes, hindi ko dapat ito sabihin, pero baka gusto mong makipag-usap sa isang abogado. May mga proteksyon para sa mga sitwasyon na tulad nito. Mga sitwasyong tulad nito, ang ibig niyang sabihin ay pandaraya. Ang ibig niyang sabihin ay may nagnakaw ng aking pagkakakilanlan, pumeke ng aking pirma, at kumuha ng utang sa aking pangalan. At alam ko nang may katiyakan na nagpapasakit sa akin kung sino eksakto ang taong iyon. Hindi ito kapabayaan. Hindi ito isang hindi pagkakaunawaan. Ito ay isang plano na maingat na isinagawa sa loob ng mga buwan, marahil mga taon, habang nakaupo ako sa kanilang hapagkainan at pinasalamatan sila sa pag-imbita sa akin. Lumabas ako ng bangko patungo sa maputlang sikat ng araw sa taglamig. Nakadiin pa rin ang liham ni Cory sa aking puso. At sa isang lugar sa likod ng aking isip, bumulong ang kanyang boses, sinabi ko sa iyo, Manolo. Aalagaan kita. Ang mga sumunod na araw ay lumabo sa isang ulap ng paperwork, at hindi paniniwala. Ikinat ko ang mga bank statements sa lamesa ng kusina at tinitigan ang mga ito sa loob ng maraming oras. Sinusubukang bigyang kahulugan ang mga numero na tumangging magdagdag. Mga pag-withdraw na hindi ko ginawa. Mga transfer sa mga account na hindi ko nakilala. Isang pattern ng pagnanakaw na napakaingat, napakatiyaga na baka hindi ko napansin kung hindi ako itinulak ni Risa palabas ng pinto. Tumigil ako sa pag-alis ng bahay. Tumigil ako sa pagsagot sa telepono kapag tumawag si Danny. Umupo ako sa kusina na nakasarado ang mga kurtina, napapalibutan ng mga dokumento na nagpapatunay na ninanakawan ako ng aking manugang at hindi ko alam kung ano ang susunod na gagawin. Napansin ito ni Aling Esther Santos. Palagi niyang napapansin ang lahat. Kami ay naging magkapitbahay sa loob ng 30 taon, mula nang lumipat kami ni Cory sa bahay na ito kasama ang 3 taong gulang na si Danny at isang panaginip ng isang tahimik na buhay. Nagdala sa amin si Aling Esther ng isang kaserol sa una naming gabi. Hinawakan niya ang aking kamay sa libing ni Cory. At ngayon, sa ika-4 na araw ng aking sariling pag-iisa, lumabas siya sa aking likod na pinto na may kaldero ng tinola at isang hitsura ng determinasyon na alam ko. Ang kotse mo ay nasa Talalfway, sa loob ng 3 araw na diretso, sabi niya, tinulak ako papasok sa kusina. Hindi ka pumunta sa simbahan noong linggo, at sinabi ni Ginang Patterson na nakita kanya sa bangko na mukhang nakakita ng multo. Huminto siya nang makita ang mga papel na nakakalat sa bawat ibabaw. Manolo, anong nangyayari?
Wala akong lakas na magsinungaling. Sinabi ko sa kanya ang lahat. Ang hapunan, ang pekeng pirma, ang linya ng kredito na hindi ko binuksan. Ang liham ni Cory. Nang matapos ako, umupo si Aling Esther sa isang silya sa tapat ko, maputla ang kanyang mukha sa ilalim ng kanyang pilak na buhok. Alam ko na, sabi niya ng tahimik. Alam kong may mali sa babaeng iyon. Tinanong ko siya kung ano ang ibig niyang sabihin. Matagal akong tiningnan ni Aling Esther at nakita ko siyang nakikipagbuno sa isang bagay. Sa wakas, nagsalita siya. May handaan noong nakaraang tag-araw, ang anniversary ng mga Henderson, naalala mo. Hindi mo masama ang pakiramdam mo, kaya nanatili ka sa bahay. Nandoon si Risa at uminom siya. Hindi sapat para gumawa ng eksena, pero sapat para lumuwag ang dila niya. Hinigpitan ni Aling Esther ang kanyang mga kamay sa paligid ng kanyang tasa ng kape. Narinig ko siyang nakikipag-usap sa ilan sa mga mas bata pang may bahay. Sinabi niya, kapag sa pangalan na namin ang lahat, pwede nang ilagay sa nursing home, ang matanda, wala akong pakialam. Ang 4 na kwarto para sa isang tao lang ay kalokohan din. Ang mga salitang iyon ay tumama na parang bato sa aking dibdib. Tinanong ko si Aling Esther kung bakit hindi niya ako sinabihan. Gusto kong maniwala na mali ang aking narinig, sabi niya. Gusto kong maniwala na naglalabas lang siya ng sama ng loob, tulad ng ginagawa ng mga tao kapag sila ay naiinis. Pero pagkatapos ay marami pa akong narinig. Patuloy siyang nag-uusap tungkol sa isang business investment, isang salon, na pinaplano niyang buksan. Sinabi niya na yayaman sila, na nakahanap siya ng perpektong paraan para pondohan ito. Tiningnan ako ni Aling Esther sa mata. Tungkol sa iyo ang pinag-uusapan niya, Manolo. Ang pera mo, ang bahay mo. Nakikita ko na ngayon. Mayroon pang iba. Nag-alinlangan si Aling Esther bago nagpatuloy, at nakita kong mas mahirap itong aminin para sa kanya. Ilang buwan na ang nakalipas, nakita ko siya sa iyong mailbox. Maaga pa noong umaga, bago ka pa magising. Naglalakad ako kasama si Buster at nakita ko siyang kumuha ng isang bagay mula sa tumpok ng mail. Hindi lahat, iilang sobre lang. Tumingin siya sa paligid upang tiyakin na walang nanonood, pero hindi niya ako nakita sa likod ng hedge. Bumaba ang boses ni Aling Esther. Dapat sinabi ko na sa iyo noon. Ayaw kong makialam sa usaping pamilya, pero dapat sinabi ko na. Umupo ako ng tahimik, hinahayaang magkasya ang mga piraso. Ang nawawalang mga bank statement na nagpilit sa akin na digital. Ang mga credit card offer na tila hindi dumating. Ang maingat at masusing paraan ng pagkontrol ni Risa sa impormasyong umaabot sa akin. Hindi ito pabigla-bigla. Hindi ito oportunistiko. Ito ay kalkuladong pagnanakaw na pinlano sa loob ng mga buwan o taon, isinagawa ng isang taong ngumiti sa akin sa hapagkainan at tinawag akong Tay. Manolo, sabi ni Aling Esther ng marahan. Hindi ito isang hindi pagkakaunawaan sa pamilya. Hindi ito isang bagay na aayusin mo sa hapunan ng linggo. Ito ay pagnanakaw. Ito ay pandaraya. At kailangan mong gumawa ng isang bagay tungkol dito bago niya kunin ang lahat ng mayroon ka. Alam kong tama siya, pero magkaiba ang malaman at ang kumilos. Ang aking anak ay kasal sa babaeng ito. Ang aking apo ay tinatawag siyang ina. Tila nabasa ni Aling Esther ang aking iniisip. Lumapit siya at tinanong ang tanong na iniiwasan ko mula noong gabing umalis ako sa bahay na iyon. Pinagkakatiwalaan mo ba siya sa buhay ni Danny, sa kinabukasan ni Sophie? Hindi ako sumagot, hindi ako makasagot. Pero nagsalita ang katahimikan. Umalis si Aling Esther makalipas ang 1 oras, matapos akong pangakuan na kainin ang tinola at tawagan siya kung may kailangan ako. Umupo akong mag-isa sa kusina habang kumukupas ang sikat ng araw sa taglamig, napapalibutan ng ebidensya ng pagtataksil na paralisa ng bigat ng nalalaman ko ngayon. Pagkatapos ay naaalala ko ang liham ni Cory. Kinuha ko ito mula sa bulsa ng aking jacket at binasa itong muli ng mas maingat sa pagkakataong ito. Sa pinakailalim, sa ilalim ng kanyang pirma, sa ilalim ng kanyang huling mga salita ng pag-ibig, mayroong isang numero ng telepono na hindi ko napansin noon. Sa tabi nito, sa maingat na sulat kamay ni Cory, attorney. Ligaya Cruz. Abogado. Binigyan ako ng aking asawa ng isang sandata. Ngayon ay kailangan kong magpasya kung handa akong gamitin ito. 1 linggo ang lumipas, bago ako nakahanap ng lakas ng loob na kumilos. 7 araw ng pagbasa sa liham ni Cory ng paulit-ulit, ng pagtitig sa numero ng telepono na iniwan niya sa akin, ng pakikipagtalo sa sarili ko kung ginagawa ko ba itong malaking bagay kahit wala naman. Pero hindi nagsinungaling ang mga bank statement. Hindi nagsinungaling ang pekeng pirma. At umalingaw-ngaw ang mga salita ni Aling Esther sa aking isip tuwing susubukan kong kumbinsihin ang sarili ko na baka may inosenteng paliwanag. Noong umaga ng Lunes, nagmaneho ako patungong First National Bank at humingi ng kausap tungkol sa aking mga account. Nakilala ako ng parehong bata at na loan officer, at dinala ako sa isang pribadong opisina nang hindi na kailangan pang magtanong.
Sa tingin ko ay alam niya kung bakit ako nandoon. Sinabi ko sa kanya na gusto kong kanselahin ang lahat ng dan-dan-dan. Automatic transfers. Mula sa aking checking account. Kinuha niya ang aking mga record at ipinakita ang listahan. Naroon ito, malinaw na parang araw. 1,500 na inilipat sa unang araw ng bawat buwan sa isang account na magkasamang hawak ni Dani at Risa Reyes. Inayos ko iyon, ilang taon na ang nakalipas, noong nagpupumiglas pa si Dani na itatag ang kanyang karera at buntis si Risa kay Sophie. Tulong sa mga gastos, sabi ko sa sarili ko, hanggang sa makabangon sila, 8 taon na ang nakalipas. Hindi pa sila nakawala sa aking payroll. Tinanong ng loan officer kung sigurado ako. Sinabi ko sa kanya na wala na akong mas isisiguro sa buong buhay ko. Nag-click siya ng ilang pindutan, nag-print ng isang confirmation, at sa ganoon lang, naputol ang tali. 20,500 sa isang buwan na ngayon ay mananatili sa aking pata account, sa halip na pondohan ang anumang plano ang pinapatakbo ng aking manugang. Parang ito ang unang tunay na hininga na nakuha ko sa loob ng maraming taon. Dumating ang tawag wala pang 2 oras ang lumipas. Nakaupo ako sa kusina kumakain ng puntong sandwich, na hindi ko malasahan nang mag-ring ang aking telepono na may pangalan ni Risa sa screen. Pinag-isipan kong huwag sagutin, pero may isang bagay sa akin ang gustong marinig kung ano ang sasabihin niya, gustong maintindihan kung gaano kalalim ang kanyang pag-aari. Ang kanyang boses ay apoy na nakabalot sa yelo. Ano sa tingin mo ang ginagawa mo? Sinabi ko sa kanya na gumawa ako ng ilang pagbabago sa aking banking arrangements. Hindi mo pwedeng gawin iyan. Bawat salita ay putol, eksakto, at mapanganib. Kailangan namin ang pera na iyon. Naiintindihan mo ba? Binuo namin ang aming buong budget sa paligid ng ibinibigay mo. Ang paaralan ni Sophie, ang aming mortgage, lahat. Hinayaan ko ang katahimikan na humaba bago ako sumagot. Ang pag-aalaga sa akin. Iyan ang tawag mo rito sa hapunan. Sabi mo may utang ako sa inyo. Dahil inaalagaan niyo ako. Pinanatili kong kalmado ang aking boses kahit pa mabilis ang tibok ng aking puso. Kailan nangyari iyon, Risa? Kailan mo ako inalagaan? Noong sinabi mo sa akin na umalis. Noong sinabi mong, wala na si Cory, na parang walang halaga. Hindi siya nagkamali sa sagot. Nalilito ka, Manolo. Iyan ang nangyayari. Tumanda ka na at hindi ka na nag-iisip ng malinaw. Nagbago ang kanyang tono, naging halos matamis, halos nag-aalala. Baka magsimulang magtaka ang mga tao kung kaya mo bang alagaan ang sarili mo, kung kaya mong pamahalaan ang sarili mong mga usapin. Ayaw mo naman sigurong magkaroon ng maling ideya ang sinuman, hindi ba? Ang banta ay hindi mapag-aalinlanganan. Iminumungkahi niya na nawawala na ako sa sarili ko, na hindi mapagkakatiwalaan ang aking mga desisyon, na marahil ay dapat ibang tao ang gumagawa ng mga ito para sa akin. Kinilala ko ang setup, kahit habang inilalatag niya ito. Hindi ito isang nag-aalalang manugang. Ito ay isang babala. Sinabi ko sa kanya na huwag na akong tawagan muli maliban kung handa siyang magkaroon ng isang tapat na pag-uusap. Pagkatapos ay binabaan ko siya ng telepono bago pa siya makasagot. Muling tumahimik ang bahay. Pero isa na itong kakaibang katahimikan ngayon. Hindi walang laman, kundi puno ng tensyon. Gumuhit ako ng isang linya, at alam kong hindi hahayaan ni Risa na manatili iyon. Noong gabing iyon, nag-buzz ang aking telepono ng isang text mula kay Dani. Hindi ko siya nakarinig mula noong hapunan, hindi nang direkta, palaging si Risa. Si Risa ang nagsasalita para sa kanilang dalawa na parang nawalan ng sariling boses ang aking anak. Ang mensahe ay maikli. Tay. Ibigay mo na lang sa kanya ang gusto niya, mas madali para sa lahat. Binasa ko ito ng 3 beses, naghahanap ng isang bagay sa ilalim ng mga salita, isang paghingi ng tawad, isang paliwanag, ilang palatandaan na nandoon pa rin ang aking anak, na kaya pa ring ipagtanggol ang sarili niya o ako. Pero wala. Pag-asa lang na binihisan bilang payo. At pagkatapos ay naunawaan ko. Hindi lang mahina si Dani. Takot siya. Takot sa sarili niyang asawa. Takot sa maaaring gawin ni Risa kung hahamunin niya ito. Takot na gumuho sa paligid niya ang buhay na itinayo niya. Hindi siya humihingi sa akin na umatras, dahil ito ang tama. Humihingi siya, dahil hindi siya makakita ng ibang paraan para mabuhay. Hindi ako nakatulog ng maayos noong gabing iyon. Humiga ako sa dilim at nakinig sa paghupa ng lumang bahay sa paligid ko. Ang kawalan ni Cory ay pumupuno sa bawat sulok. Naisip kong tawagan si Attorney Gaya. Naisip kong tawagan si Aling Esther. Naisip kong sumakay sa kotse ko at magmaneho palayo sa lahat ng ito. Pero dumating ang umaga tulad ng dati, at kasabay nito dumating ang susunod na dagok. Natagpuan ko ang sobre na nakadikit sa aking harap na pinto nang lumabas ako, upang kumuha ng pahayagan, simpleng puti, walang pong return address. Nakasulat ang pangalan ko sa block letters. Sa loob ay isang solong dokumento, mukhang opisyal, may selyo ng legal na wika na hindi ko lubos na naiintindihan, ngunit naiintindihan ko ng sapat. Ang header, ay nagsasabi.
Abiso na. Umalis, 30 araw. May sumusubok na kunin ang aking bahay. Nakatayo ako sa aking pintuan sa loob ng mahabang panahon, binabasa ang notice, nang paulit-ulit na parang ang mga salita ay maaaring ayusin ang kanilang sarili sa isang bagay na may katuturan. Sinasabi ng dokumento na may utang akong 14 na buwan ng bayad sa renta sa ari-arian. Renta sa isang bahay na binayaran namin ni Cory, nang buo 15 taon na ang nakalipas na may 23 taon ng bayad sa mortgage at bawat ekstrang piso na kaya naming ipunin. Walang kan landlord. Walang lease. Sa akin ang bahay na ito, free and clear, at mas matagal pa kaysa sa buhay ni Sophie. Pero, mukhang opisyal ang dokumento. Mayroon itong case number, at filing date, at isang pirma mula sa isang taong nagsasabing, clerk ng munisipyo. May selyo na naka-embos sa sulok na sumasalo sa liwanag ng umaga. Lahat ng tungkol dito ay sumisigaw ng pagiging lehitimo. At gayunpaman, alam ko sa aking buto na ito ay isang kasinungalingan, hindi ko lang mapatunayan iyon. Pumasok ako at tinawagan si Danny. Tumunog ang telepono ng 4 na beses bago niya sinagot. At nang gawin niya, ang kanyang boses ay may dala ng nerbiyosong tono. Na nagsisimula kong makilala bilang kanyang karaniwang estado. Tay, tatawagan sana kita. Tinanong ko siya kung alam niya ang anumang bagay tungkol sa notice na nakadikit sa aking pinto. May mahabang paghinto, puno ng isang bagay na parang bulong sa likuran. Tay, huwag mo na lang itong palakihin pa sa kailangan. Maingat siyang nagsasalita, pinipili ang bawat salita na parang nagbabasa siya mula sa isang script. Sabi ni Risa, may issue sa paperwork, isang bagay tungkol sa titulo. Malamang ay hindi lang pagkakaunawaan na maaaring ayusin. Narinig ko siya noon sa likuran, ang kanyang boses ay mahina, ngunit hindi mapag-aalinlanganan. Pinapatnubayan niya ito, nagbibigay sa kanya ng mga linya, kinokontrol kahit ang pag-uusap na ito mula sa kabilang silid. Ang aking anak, 42 taong gulang, isang lalaki na may sariling anak, at hindi niya kayang makipag-usap sa kanyang ama nang walang pahintulot ng kanyang asawa. Tinanong ko si Danny ng direkta kung may kinalaman si Risa sa notice na ito. Ang katahimikan na sumunod ay nagsabi sa akin ng lahat. Pagkatapos ay namatay ang linya. Kung siya ba ang nagbaba o si Risa? Hinding-hindi ko malalaman. Humaba ang hapon na kulay abo at malamig, ang uri ng araw ng Nobyembre na nagpaparamdam sa iyo ng bigat ng bawat taon na nabuhay ka. Umupo ako sa lamesa ng kusina na may pekeng eviction notice. Sa harap ko, sinusubukang unawain ang isip ng isang taong pupunta sa ganito kalayo. Ang pagnanakaw ng pera ay isang bagay. Ang pagpalsipika ng isang dokumento ng utang ay iba. Ngunit ang paglikha ng isang pekeng legal notice, upang kunin ang aking tahanan, ang tahanan kung saan ko pinalaki ang aking anak, kung saan ko inilibing ang abo ng aking asawa, sa hardin na minahal niya, kung saan ang bawat silid ay may hawak na 4 taon ng alaala. Iyon ay ibang-iba na. Nag-buzz ang aking telepono. Isang FaceTime request mula sa isang hindi pamilyar na numero. Halos hindi ko pansinin, pero may isang bagay ang nagtulak sa akin na sagutin. Napuno ng mukha ni Sophie ang screen, at nabasag ang aking puso sa paningin niya. Nasa kwarto niya siya. Alam ko iyon mula sa kulay ube ng mga dingding at ang mga stuffed animals na nakatambak sa likod niya. Malamang ay ginagamit niya ang kanyang iPad upang tumawag, ang parehong daladala niya palagi. Malalaki ang kanyang mga mata, at patuloy siyang sumusulyap patungo sa kanyang pinto na parang may inaasahang sumugod sa anumang sandali. Lolo, bulong niya. May isa lang akong minuto. Akala ni Mami homework, ako. Sinabi ko sa kanya na okay lang, na hindi na niya kailangang tumawag kung magkakaroon siya ng problema, pero umiling siya ng mariin. Sabi ni Mami, pinahirapan mo raw ang buhay niya. Sabi niya, nagiging makasarili ka raw, at iyon daw ang dahilan kung bakit hindi ka na namin pwedeng makita. Nanginginig ang boses ni Sophie, ngunit hindi ito nabasag. Pero hindi ako naniniwala sa kanya, Lolo. Alam kong hindi ka kailanman magiging masama ng sadya. Ikaw ang pinakamabait na taong kilala ko. Hindi ko pinagkatiwalaan ang sarili ko na magsalita. Ang batang ito, 10 taong gulang, ay nakikita ang hindi gustong kilalanin ng sarili kong anak. Naiintindihan niya na may mali, na ang kuwentong sinasabi ng kanyang ina ay hindi tumutugma sa lolo na nagluluto sa kanya ng leche flan at nagturo sa kanya kung paano magtanim ng kamatis. Tutulungan kita, Lolo, sabi ni Sophie ng mabilis, ang kanyang boses ay bumaba ng mas mababa pa. Pangako. Hindi ko pa alam kung paano, pero iisipin ko ang isang paraan. Aalis ako. Naputol ang tawag habang nagsasalita. Sa isang sandali, nakita ko ang screen, na gumalaw, narinig ang matalim na boses ni Risa na nagtatanong kung sino ang kausap ni Sophie, at pagkatapos ay wala na. Tanging ang sarili kong refleksyon sa madilim na salamin. Ibinaba ko ang telepono at tiningnan ang eviction notice na nakahiga pa rin sa lamesa. Hindi na ito tungkol sa kasakiman. Handa si Risa na pumeke ng mga legal na dokumento.
Handa siyang manipulahin ang aking apo upang lasunin ang isip ng isang bata laban sa sarili niyang lolo. Handa siyang bantaan ang tahanan na tinirhan ko sa loob ng 4 na dekada. Siya ay mapanganib. At tinatrato ko ito na parang isang hindi pagkakaunawaan sa pamilya. Naisip ko si Cory, ang kanyang tahimik na lakas, ang paraan na palagi niyang tila alam kung ano ang kailangan ko bago ko pa man alam iyon. Nakita niya itong darating. Naghanda siya para dito. Nag-iwan siya sa akin ng isang sandata at nagtiwala sa akin na gamitin iyon kapag dumating ang oras. Dumating na ang oras. Noong gabing iyon, pagkatapos ng paglubog ng araw at lumamig ang bahay sa paligid ko, kinuha ko ang liham ni Cory mula sa bulsa ng aking jacket sa huling pagkakataon. Nakita ko ang numero ng telepono sa ilalim, ang iniiwasan ko sa loob ng maraming araw, at tinawagan ko iyon bago ko pa kumbinsihin ang sarili ko na huwag. Tumunog ang telepono ng 2 beses bago sumagot ang boses ng isang babae. Kalmado, propesyonal, handa. Attorney Ligaya Cruz. Paano ko kayo matutulungan? Bumuntong hininga ako at nagsimulang sabihin sa kanya ang lahat. Ang opisina ni Attorney Gaya Cruz ay hindi tulad ng inaasahan ko. Inakala ko ang isang bagay na malamig at korporasyon, lahat ng dingding ay salamin at mga upuan na balat. Ang uri ng lugar kung saan ang mga taong nakasuot ng mamahaling damit ay nag-uusap tungkol sa pera na parang wala itong koneksyon sa totoong buhay. Sa halip, nakakita ako ng init. Ang waiting room ay may mga halaman sa tabi ng bintana at mahinang musika na tumutugtog mula sa isang lugar na hindi ko makita. Ang receptionist ay nag-alok sa akin ng kape at tinawag ako sa pangalan bago ako nagpakilala. Nang lumabas si Gaya upang salubungin ako, naunawaan ko kung bakit siya pinagkatiwalaan ni Cory. Magkaedad kami, marahil ilang taon na mas bata, na may buhok na may pilak na nakatali sa isang simpleng gama clip at salamin sa pagbasa na nakabitin mula sa isang kadena sa paligid ng kanyang leeg. Ang kanyang handshake ay matatag, ang kanyang mga mata ay direkta, at nang ngumiti siya, nakita ko ang isang bagay na naging bihira sa aking buhay, tunay na kabaitan. Ang kanyang pribadong opisina ay nagsabi ng isang kuwento na hindi ko alam na umiiral. Ang mga dingding ay natatakpan ng mga litrato, diploma, mga parangal, ngunit ang nakakuha ng aking pansin ay isang serye ng mga nakaramilyang larawan sa likod ng kanyang desk. Mga kabataang babae na nakasuot ng graduation robes, magkaakbay, tumatawa sa isang bagay na hindi makuha ng kamera. Nakilala ko agad si Cory, ang kanyang buhok ay maitim at mahaba, ang kanyang ngiti ay maliwanag sa kumpiyansa ng isang taong naniniwala na ang hinaharap ay walang taglay kundi pangako. Siya ang kasama ko sa kwarto noong freshman year, sabi ni Gaya, sumusunod sa aking tingin. Nanatili kaming malapit sa loob ng 50 taon pagkatapos niyan. Nang magkasakit siya, bumisita siya sa akin, hindi para sa sarili niya. Umupo si Gaya sa kanyang silya at tumingin sa akin na may ekspresyon na hindi ko mabasa. Para sa iyo. Hindi ko alam kung ano ang sasabihin. Hindi kailanman binanggit ni Cory ang mga pagbisitang ito, hindi kailanman sinabi sa akin na gumagawa siya ng mga plano para sa isang hinaharap na hindi niya masisilayan. Inakala kong alam ko ang lahat tungkol sa aking asawa. Natutunan ko kung gaano ako kamali. Sinabi sa akin ni Cory na baka tumawag ka balang araw, patuloy ni Gaya. Pinapangako niya akong tulungan ka kung sakaling gawin mo. Naghihintay ako sa tawag na ito sa loob ng 2 taon, Manolo. Masaya akong sa wakas ay ginawa mo. Ibinigay ko sa kanya ang folder na dala ko. Ang lahat ay nasa loob, ang mga pekeng dokumento ng utang, ang pekeng eviction notice, ang mga bank statement na nagpapakita ng mga automatic transfer, at ang mahiwagang pag-withdraw, ang liham na itinago ni Cory sa kanyang closet. Nagsuot si Gaya ng kanyang salamin sa pagbasa, at dahan-dahang sinuri ang bawat pahina. Ang kanyang ekspresyon ay nagbabago mula sa propesyonal na interes patungo sa isang bagay na mas matigas, isang bagay na mukhang kontroladong galit. Nang sa wakas ay tumingin siya, ang kanyang boses ay tahimik ngunit matalim. Ito ay pagsasamantala sa pananalapi ng nakatatanda, elder financial abuse, Manolo. Isa itong felony sa bawat estado sa bansang ito. Ang ginawa ng iyong manugang, maaari siyang makulong. Tunay na pagkabilanggo. Naiintindihan mo ba iyon? Sinabi ko sa kanya na nagsisimula na akong umunawa. Abot kamay ni Gaya ang kanyang desk drawer at kinuha ang isang file na hindi ko pa nakita noon. Sa loob ay paperwork para sa isang bank account na hindi ko nakilala, hawak sa isang institusyon sa kabilang bayan. Ang pangalan ko ay naroroon kasama ni Cory, pero hindi ako kailanman pumirma ng anuman, hindi kailanman nagdeposito, hindi kailanman alam na umiiral iyon. Inayos ito ni Cory 3 taon na ang nakalipas, paliwanag ni Gaya. 50,000 di ang inilipat ng paunti-unti mula sa iyong magkasanib na account, sa maliliit na halaga na hindi makaakit ng atensyon. Sinabi niya sa akin na nag-aalala siya tungkol sa paraan ng pagtingin ni Risa sa inyong pananalapi, nag-aalala tungkol sa maaaring mangyari pagkatapos siyang mawala. Gusto niya na magkaroon ka ng kaban ng digmaan, mga salita niya iyon, pera na walang ibang makakahawak.
libo. Nagtatayo ng mug ang aking asawa sa paligid ko habang inakala ko na naglalaho lang siya. Mayroon pang iba. Ipinakita sa akin ni Gaia ang isang notarized statement na isinulat ni Cory na naglalarawan ng mga tiyak na insidente na nag-aalala sa kanya. Mga oras kung kailan nagtanong si Risa tungkol sa kanilang ipon, mga katuwiran tungkol sa bahay na napakalaki para sa 2 tao. Isang pag-uusap na narinig ni Cory kung saan sinabi ni Risa kay Danny na kailangan nilang magplano para sa hinaharap sa paraan na kinilabutan si Cory. Ang asawa mo ay isang kahangahangang babae, sabi ni Gaia. Nakita niyang darating ito taon bago pa ito nangyari at sinigurado niya na magkakaroon ka ng mga kasangkapan upang lumaban. Inilatag ni Gaia ang estratehiya. Una, magtitipon kami ng mas maraming ebidensya, bawat text message, bawat voicemail, bawat dokumento, na nagpapakita ng pattern ng pagnanakaw at panlilinlang ni Risa. Pagkatapos, hahabulin namin ang civil recovery para sa perang ninakaw niya, at depende sa kung ano ang makikita namin, maaari naming i-refer ang kaso para sa criminal prosecution. Pero kailangan kitang bigyan ng babala, sabi ni Gaia, lumapit. Hindi basta-basta susuko si Risa, kapag napagtanto niya na lumalaban ka, mag-escalate siya. Palaging ganyan ang mga taong tulad niya. Susubukan niyang gawing ganap na laban sa iyo si Danny. Maaari niyang subukang gamitin si Sophie bilang pangkontrol. Maaari siyang gumawa ng mga akusasyon tungkol sa iyong kalagayan ng pag-iisip, ang iyong kakayahang alagaan ang sarili mo. Huminto si Gaia. Lalaban siya ng marumi kapag naipit. Handa ka ba para doon? Naisip ko ang pekeng eviction notice. Ang mga pekeng pirma. Ang paraan ng paglason niya sa aking apo laban sa akin. Ang tingin sa mukha ni Danny tuwing nabigo siyang tumayo at magsalita. Sinabi ko kay Gaia na handa ako. Tumango siya ng dahan-dahan na parang inaasahan niya ang sagot na iyon, ngunit bago ako makapagsalita ng anuman, binuksan niya ang isa pang kuntam file sa kanyang desk na hindi ko napansin noon. Nagbago muli ang kanyang ekspresyon. Pag-uusisa na may halong pag-aalala. May iba pa, sabi niya. May nakita ako nang sinimulan kong tingnan ang financial history ng iyong manugang. Pinihit niya ang file patungo sa akin. Alam mo ba na konektado si Risa sa isang negosyo na tinatawag na Salon ni Risa? Walang kahulugan ang pangalan sa akin. Salon ni Risa. Sinabi ko kay Gaia na hindi ko iyon narinig. Na hindi kailanman binanggit ni Risa ang anumang plano sa negosyo sa aking presensya. Ngunit kahit habang nagsasalita ako, naaalala ko ang mga salita ni Aling Esther mula sa mga araw na mas maaga. Patuloy siyang nag-uusap tungkol sa isang business investment, isang salon na pinaplano niyang buksan. Sinabi niya na yayaman sila. Ikinat ni Gaia ang mga dokumento sa kanyang bito, desk, na parang mga piraso ng puzzle, na nalutas na niya. Ang pagpaparehistro ng negosyo ay may petsang 6 na buwan na ang nakalipas, isinampa sa estado sa ilalim ng maiden name ni Risa Santiago. Ang salon ay matatagpuan sa isang strip mall, sa kabilang bayan, isang lugar na nadaanan ko ng daang beses nang hindi napapansin. Pero ang nakakuha ng aking pansin ay ang paunang deposito na nakalista sa mga dokumento ng bangko. 30 lusando ang inilipat mula sa isang account na may pangalan ko. Ito ang parehong pekeng pirma, sabi ni Gaia, itinuro ang transfer authorization. Ang parehong pattern ng sulat kamay, ang parehong bahagyang inconsistency na lumalabas sa mga dokumento ng linya ng kredito. Ginagamit niya ang iyong pagkakakilanlan upang pondohan ang buong operasyong ito. Tinitigan ko ang mga papel, sinusubukang pagkasunduin ang mga numero sa babaeng inakala kong kilala ko. Umupo si Risa sa hapagkainan ko sa loob ng 8 taon. Hinawakan niya ang aking kamay sa libing ni Cory. Ngumiti siya sa akin tuwing umaga ng Pasko, habang nagbubukas si Sophie ng mga regalo. At sa lahat ng oras na iyon ay nagnanakaw siya sa akin, pinepeke ang aking pangalan, itinatayo ang sarili niyang kinabukasan sa pundasyon ng ipon ng aking buhay. Pero mayroon pang iba. Ginawa ni Gaia ang kanyang pananaliksik, at ang kanyang nakita ay nagpinta ng isang larawan na mas madilim kaysa sa inakala ko. Bago nagpakasal si Risa kay Danny, nagkaroon siya ng malaking problema sa pananalapi. Kinuha ni Gaia ang isa pang set ng mga dokumento, mga credit report, at mga court filing na nagsasabi ng isang kuwento ng desperasyon. Utang sa credit card na umaabot sa halos 40,000, isang nabigong negosyo, isang uri ng online boutique na nalugi sa loob ng 1 taon at ito. Itinuro niya ang isang serye ng mga transaksyon, mga pagkalugi sa pagsusugal, hindi malalaking halaga ng isa-isa, ngunit pare-parehong buwanang pag-withdraw sa ilang mga kasino sa loob ng 3 taon. Nakaramdam ako ng isang bagay na malamig na tumira sa aking tiyan. Hindi kailanman binanggit ni Danny ang anuman sa mga ito. Nagtaka ako kung alam ba niya. Nang pakasalan niya ang iyong anak, nalulunod si Risa sa utang, patuloy ni Gaia. Ang mga credit card ay nasa collections. Ang nabigong negosyo ay nag-iwan sa kanya ng walang bayad sa vendor, at ang pagsusugal ay hindi huminto, naging mas maliit lang at mas nakatago.
Tiningnan niya ako ng may tila pakikiramay. Hindi niya pinakasalan si Danny dahil sa pag-ibig, Manolo. Pinakasalan niya ito para sa access. Access sa iyong pamilya, access sa iyong ipon, access sa isang hinaharap na hindi niya kayang itayo ng mag-isa. Ang pagtataksil ay mas malalim kaysa sa inaasahan ko. Sinalubong ko ang babaeng ito sa aking tahanan. Pinagkatiwalaan ko siya sa aking anak, sa aking apo, sa legacy na ginugol namin ni Cory ng isang buhay sa pagtatayo, at nagpaplano siyang nakawan ako mula sa simula pa lamang. Hindi pa tapos si Gaia. Binuksan niya ang isa pang likwa, aisle. Ito ay naglalaman ng mga dokumento ng buwis na hindi ko nakilala. Dito nagiging seryoso. Sabi niya, inilista ni Risa ang E35,000 na transfer bilang isang personal na utang mula sa iyo, isang business expense para sa salon. Pero hindi niya ito naiulat ng maayos sa BIR, Bureau of Internal Revenue. Inangkin niya iyon bilang startup capital, nang walang mga termino ng pagbabayad, walang interes, walang dokumentasyon ng anumang aktwal na kasunduan sa utang. Tumigas ang boses ni Gaia. Hindi na lang iyan elder abuse, Manolo. Iyan ay posibleng pandaraya sa buwis, at sineseryoso ng BIR ang pandaraya sa buwis. Naisip ko ang lahat ng hapunan ng linggo, lahat ng birthday parties, lahat ng oras na sumulat ako ng mga check at nagbigay ng pera dahil sinabi ng aking anak na nahihirapan sila, dahil gusto kong tumulong. Dahil naniwala ako na ang pamilya ay nag-aalaga sa pamilya. At sa likod ng bawat ngiti, bawat pasasalamat, bawat yakap mula kay Sophie, kinakalkula ni Risa kung gaano pa siya kukuha. Hindi siya titigil, sabi ko ng tahimik. Hindi na tanong iyon. Hindi, sang-ayon ni Gaia. Ang mga taong tulad ni Risa ay hindi tumitigil hanggang sa may pumigil sa kanila. Lalaki ang mga utang. Lalaki ang mga plano. Sa kalaunan, kukunin niya ang bahay, kukunin ang lahat, at kukumbinsihin si Danny na iyon ang pinakamahusay. Huminto siya. Nakita ito ni Cory. Iyan ang dahilan kung bakit siya lumapit sa akin. Iyan ang dahilan kung bakit siya naghanda. Tiningnan ko ang litrato sa kredensa ni Gaia. Si Cory sa edad na 20, bata at puno ng pag-asa, nakatayo sa tabi ng babaeng tumutulong sa akin ngayon na ipaglaban ang aking buhay. Ang aking asawa ay umabot sa kabila ng panahon upang protektahan ako. Nakita niya ang tumanggi akong makita at nagtayo ng isang pader laban dito. Ano man ang habulin natin dito, sabi ni Gaia ng tahimik. Mas marami pa ang mawawala kay Risa kaysa sa pera. Mawawala sa kanya ang kanyang negosyo. Maaaring mawala sa kanya ang custody ni Sophie. Depende sa kung ano ang makita ng BIR, maaaring mawala sa kanya ang kanyang kalayaan. Hinayaan ni Gaia na tumimo ang mga salita. Pero kailangan kong malaman na handa ka para sa ibig sabihin yan. Si Danny ay mahuhuli sa gitna. Punitin nito ang iyong pamilya sa mga paraan na maaaring hindi na kailanman gumaling. Naisip ko ang aking anak na nakulong sa isang kasal sa isang babaeng nagsinungaling sa kanya mula noong araw na nagkita sila. Naisip ko si Sophie na lumalaki sa isang bahay na itinayo sa ninakaw na pera at ibinulong na manipulasyon. Naisip ko si Cory na nagmahal sa akin ng sapat upang magplano para sa isang digmaan na hindi niya masisilayan. Tiningnan ko ang kanyang litrato sa huling pagkakataon. At ginawa ko ang aking desisyon. Ang desisyon ng magawa ay nagbago ng isang bagay sa loob ko. Lumabas ako ng opisina ni Gaia noong hapong iyon na may kaliwanagan na hindi ko naramdaman sa loob ng maraming taon. Hindi mula nang ma-diagnose si Cory, hindi mula noong libing, hindi mula nang umatras ako sa aking walang laman na bahay at hinayaan ang mundo na umikot nang wala ako. Sa loob ng 2 taon, nagpapalutang-lutang ako, naghihintay para sa isang bagay na hindi ko mapangalanan. Ngayon alam ko na kung ano iyon. Naghihintay ako para sa isang dahilan upang lumaban. 2 linggo ang lumipas at naging ibang tao ako. Hindi galit, bagamat may karapatan akong maging ganoon. Hindi mapait, bagamat ang pagtataksil ay nasusunog pa rin kapag hinayaan kong isipin ko iyon. Layunin, iyon ang salita. Mayroon akong layunin muli, at ituwid nito ang aking gulugod at nilinis ang aking isip sa mga paraan na nakalimutan kong posible. Binigyan ako ni Gaia ng mga tagubilin, at sinunod ko ang mga ito ng eksakto. Sa lugar namin, legal ang mag-record ng anumang phone conversation na bahagi ako ng hindi sinasabi sa kabilang tao. Nag-download ako ng isang app sa aking telepono na kumukuha ng bawat tawag ng automatiko. Gumawa ako ng mga folder sa aking computer para sa mga screenshot ng text messages. Nagtago ako ng isang journal na may petsa at detalyado ng bawat interaksyon kay Risa o Danny. Ebidensya, iyon ang tawag ni Gaia dito, munisyon para sa labanan. Hindi ako binigo ni Risa. Patuloy siyang tumawag sa mga unang araw pagkatapos kong itigil ang mga money transfer. Ang kanyang mga taktika ay nagbabago tulad ng mga weather pattern.
Isang umaga ay magiging galit siya, ang kanyang boses ay masikip sa halos hindi makontrol na puot. Sinasabi sa akin na sinisira ko ang pamilya, na hindi ako mapapatawad ni Danny, na ako ay isang makasariling matanda na nararapat mamatay ng nag-iisa. Pagsapit ng hapon, magiging matamis siya, tinatawag akong Tay, sa honeyed tone na ginagamit niya kapag may gusto siya, nagtatanong kung maaari lang kaming mag-usap. Umupo ng magkasama, at ayusin ito tulad ng mga matatanda. Ang manipulasyon ay halos kahanga-hanga sa iba't ibang uri. Nagpadala siya ng mga text message na humihingi ng tawad para sa mga bagay na hindi naman talaga niya ginawa. Nag-iwan siya ng mga voicemail na nag-aangkin na nag-aalala siya tungkol sa aking kalusugan, ang aking estado ng pag-iisip, ang aking kaligtasan, na nabubuhay ng mag-isa sa malaking bahay na iyon. Isang gabi, tumawag siya na humihikbi, ang kanyang boses ay nababasag sa isang bagay na mukhang tunay na kalungkutan. Tay, pakiusap, umiyak siya sa telepono. Mahal ka namin. Gusto lang naming maging isang pamilya muli. Umiiyak si Sophie hanggang makatulog gabi-gabi, nagtatanong kung bakit hindi na pumupunta si Lolo. Iyan ba ang gusto mo? Ang sirain ang puso ng isang maliit na bata. Hinayaan ko siyang matapos. Wala akong sinabi. At nang matapos ang tawag, insave ko ang recording sa folder na may markang ebidensya sa tabi mismo ng lahat ng iba pa. Alam ni Gaia kung ano ang gagawin dito. Pero kahit habang nagtitipon ako ng patunay at nagtatayo ng aking kaso, may isang bagay ang pumipigil sa akin, isang tanong na hindi ko masagot ng mag-isa. Kaya sa isang kulay abong umaga ng Huwebes, nagmaneho ako patungong simbahan na dinaluhan namin ni Cory sa loob ng 40 taon. Ang parehong simbahan kung saan kami ikinasal, kung saan nabinyagan si Danny, kung saan tumayo ako sa tabi ng kanyang kabaong, at nagtaka kung paano ako mabubuhay nang wala siya. Nasa kanyang opisina si Padre June, Pastor Rowan, nagtatrabaho sa sermon ng linggo. Mas bata siya sa akin ng isang dekada, isang maalalahanin na lalaki na may mabubuting mata at isang regalo para sa pagsasabi ng mahihirap na bagay ng marahan. Tumingin siya nang kumatok ako sa kanyang bukas na pinto at ngumiti sa paraan na nagpapadama sa iyo na ikaw lang ang tao sa mundo na mahalaga. Manolo, matagal na tayong hindi nagkikita. Maupo ka, pakiusap. Umupo ako at sa loob ng ilang sandali ay hindi ko mahanap ang mga salita. Naghintay si Padre June, matiyaga tulad ng dati, binibigyan ako ng puwang upang tipunin ang aking mga iniisip. Sa wakas, sinabi ko sa kanya ang lahat. Ang hapunan, ang mga pekeng dokumento, ang salon, ang pekeng eviction notice, ang liham ni Cory, lahat ay lumabas ng mabilis. Mga linggo ng sakit at pagkalito na pinaikli sa 15 minuto ng pagtatapat. Nang matapos ako, tahimik si Padre June sa loob ng mahabang sandali. Pagkatapos ay lumapit siya, nakatiklop ang kanyang mga kamay sa desk, sa pagitan namin. Ano ba talaga ang tinatanong mo sa akin, Manolo? Tiningnan ko ang aking mga kamay, ang wedding ring, na suot ko pa rin, ang mga kalyo mula sa 40 taon ng trabaho sa pabrika. Gusto kong malaman kung malibang gusto ko ng katarungan, na gusto kong magbayad siya para sa kanyang ginawa, tiningnan ko siya sa mata, o naghahanap lang ba ako ng paghihiganti. Hinahayaan ko bang gawin akong isang taong hindi makikilala ni Cory, dahil sa galit? Pinag-isipan ni Padre June ang tanong, nang may kaseryosohan na nararapat. Nang magsalita siya, ang kanyang boses ay banayad, ngunit matatag. Ang katarungan at paghihiganti ay nagsusuot ng katulad na maskara, pero hindi sila pareho. Pinoprotektahan ng katarungan ang inosente. Lumilikha ito ng pananagutan. Sinasabi nito na ang mga aksyon ay may kahihinatnan, at na ang mga mahina ay nararapat proteksyon. Huminto siya. Ang paghihiganti ay sumisira sa naghahanap. Kumakain ito sa galit hanggang sa walang matira kundi abo. Wala itong pakialam sa proteksyon, tanging sa sakit. Hinayaan niya ang pagkakaiba na tumimo bago nagpatuloy. Kaya ang tanong ay hindi kung hinahabol mo ba ang katarungan o paghihiganti. Ang tanong ay alin sa dalawa ang ginagawa mo. Sinusubukan mo bang protektahan ang sarili mo, ang anak mo, ang apo mo, mula sa karagdagang pinsala, o sinusubukan mo bang saktan si Risa dahil maganda sa pakiramdam ang saktan siya? Naisip ko ang mukha ni Sophie sa FaceTime call, na iyon, ang kanyang ibinulong na pangako, na tulungan ako. Naisip ko si Danny na nakulong sa isang kasal sa isang babaeng nagsinungaling sa kanya mula noong araw na nagkita sila. Naisip ko ang iba pang mga nakatatanda na maaaring pagsamantalahan ni Risa kung walang pumigil sa kanya. Sinusubukan kong protektahan sila, sabi ko sa wakas. Silang lahat, kahit si Danny, kung hahayaan niya ako. Tumango si Padre June ng dahan-dahan. Kung gayon, mayroon kang sagot. Umalis ako sa simbahan noong araw na iyon, na may mas magaan na puso, hindi malaya sa pagdududa, ngunit malaya sa pinakamasama nito. Hindi ako nagiging isang halimaw. Nagiging ako ang pinaniniwalaan ni Cory, na kaya kong maging isang lalaki na tumayo ng mahalaga ang pagtayo. Inihain ni Gaia ang mga paunang mosyon noong Biyernes. Ang mediation
ay naka-schedule para sa 3 linggo, isang kinakailangang hakbang bago ang anumang potensyal na criminal referral. Tinawagan niya ako noong gabing iyon upang kumpirmahin ang petsa at magbigay ng isang huling babala. Malalaman ni Risa ang tungkol dito sa Lunes, sabi niya. Sasabihin sa kanya ng kanyang abogado at mapagtatanto niya na seryoso ito, na seryoso ka. Ang boses ni Gaya ay may dala ng tono na hindi ko pa narinig noon. Susubukan niyang gumawa ng isang bagay bago ang petsa ng mediation. Mapanganib ang mga hayop kapag naipit. Manolo, maging handa ka. Sinabi ko sa kanya na magiging maingat ako. Sinuri ko ng 2 beses ang mga kandado sa aking mga pinto at bintana. Hiniling ko kay Aling Esther na bantayan ang aking bahay kapag wala ako sa bahay. Inakala kong handa ako para sa anumang maaaring subukan ni Risa. Nagkamali ako. Kinabukasan, narinig ko ang pagbagsak ng pinto ng kotse sa aking driveway. Pagkatapos ay isa pa, pagkatapos ay mga yapak sa beranda, mabigat at sadyang, na sinundan ng isang pagkalampag sa aking harap na pinto na nagpatunog sa via frame. Tumingin ako sa bintana at naramdaman ko ang aking tiyan na bumaba. Nakatayo si Risa sa aking beranda, ang kanyang mukha ay nakabaluktot sa galit, at sa tabi niya, mukhang nais niyang nasa ibang lugar, ay ang aking anak. Binuksan ko ang pinto bago pa muli niyang makalampag. Nakatayo siya sa aking beranda na nakataas pa rin ang kanyang mga kamao. Ang kanyang mukha ay nabago sa isang bagay na halos hindi ko makilala. Sa likod niya, si Danny ay nakahimpil sa walkway. Ang kanyang mga kamay ay nakalabas sa isang kilos ng kawalan ng magawa. Ang kanyang bibig ay bumubuo ng mga salita na hindi ko marinig sa boses ng kanyang asawa. Sa tingin mo ay magagawa mo ito sa amin. Sigaw ni Risa ng malakas na maririnig ng buong kalye. Sa tingin mo ay pwede mo lang kaming putulin at kumuha ng mga abogado at sirain ang aming pamilya. Sinubukan kong magsalita upang sabihin sa kanya na ibaba ang kanyang boses, upang ipaalala sa kanya na nanonood ang mga kapitbahay. Pero siya ay lampas na sa katuwiran, lampas sa kontrol, lampas sa anumang kahawig ng maayos na babae na umupo sa aking hapagkainan at ngumiti habang nagnanakaw ng aking pera. Ulyanin ka, dura niya, tinutusok ang isang daliri sa aking dibdib. Nakikita ng lahat iyan. Hindi mo kayang alagaan ang sarili mo. Hindi mo kayang pamahalaan ang sarili mong pananalapi. Iyan ang dahilan kung bakit kami tumutulong sa iyo sa loob ng maraming taon. At ganito mo kami babayaran? Nanatili ako sa aking kinatatayuan. Hindi ako umatras. Hindi ako kumurap. Hindi ko binigyan siya ng reaksyon na gusto niya. Sa likod niya, nakita ko ang kanilang kotse na nakapark sa aking driveway, at sa likuran. Ang maliit na mukha ni Sophie ay nakadiin sa bintana. Pinapanood niya ang lahat. Ang kanyang mga mata ay malaki sa isang takot na hindi dapat maranasan ng isang bata. Ikaw ay isang linta, patuloy ni Risa, ang kanyang boses ay tumataas pa, isang pasanin sa pamilyang ito. Alam mo ba kung ano ang isinakripisyo namin para sa iyo? Ang pera, ang oras, ang enerhiya. At ngayon gusto mo kaming dalhin sa korte. Gusto mong sirain ang sarili mong anak. Sa wakas ay natagpuan ni Danny ang kanyang boses. Risa, pakiusap, pumasok na lang tayo at pag-usapan ito ng mahinahon. Humarap siya dito ng may galit na nagpaatras sa kanya. Huwag mo akong sabihan na maging mahinahon. Sinusubukan kaming sirain ng iyong ama at nakatayo ka diyan na parang duwag. Bumalik siya sa akin, ang kanyang mga mata ay lumiit. Gusto mong tapusin ito? Sige. Pirmahan mo ang power of attorney. Hayaan mong pamahalaan ni Danny ang iyong mga usapin, tulad ng dapat na ginagawa niya sa simula pa lang. Gawin mo iyan at mawawala ang lahat ng ito. Tinanong ko siya kung ano ang mangyayari kung tumanggi ako. Ang kanyang ngiti ay manipis at malamig. Kung gayon, sisiguraduhin kong malalaman ng lahat na hindi mo na kayang alagaan ang sarili mo. Ang mga doktor, ang mga korte, lahat. Gagastusin mo ang iyong mga huling taon sa isang nursing home nang nag-iisa habang inaayos namin ang iyong gulo. Ang banta mula sa mga linggo na ang nakalipas ay sa wakas ay binigkas ng malakas. Naghihintay ako para dito. Pero hindi pa tapos si Risa. Ang kanyang galit ay tumaas sa isang punto, kung saan hindi niya na kayang pigilan ang sarili, kung saan ang maingat na maskara na suot niya sa loob ng maraming taon ay sa wakas ay nabasag at nagkahiwa-hiwalay. Sa tingin mo ay napakatalino mo, bulong niya, sa iyong abogado at sa iyong maliit na investigasyon. Pero hindi mahalaga. Sa lalong madaling panahon ang lahat ay nasa pangalan ko. Ang bahay, ang mga account, lahat. Sumang-ayon na si Danny. Plinano namin ito taon na ang nakalipas at walang magagawa upang pigilan iyan. Ang katahimikan na sumunod ay ganap. Tiningnan ko ang aking anak at pinanood ang pagbaba ng kulay mula sa kanyang mukha. Ang kanyang bibig ay bumukas at sumara, ngunit walang lumabas na salita. Tumingin siya kay Risa, pagkatapos ay sa akin, pagkatapos ay bumalik sa kanya, at nakita ko ang isang bagay na nabasag sa likod ng kanyang mga mata. Hindi siya sumang-ayon sa anuman. Nagsisinungaling din si Risa sa kanya. Risa, sabi ni Danny ng dahan-dahan, ang kanyang boses ay walang laman.
Anong pinagsasabi mo? Hindi tayo nagplano ng kahit ano. Sinabi mo sa akin na nalilito si Tay, na kailangan niya ng tulong, na pinoprotektahan namin siya. Tumahimik ka, sigaw ni Risa. Tumahimik ka lang at hayaan mo akong ayusin ito. Pero nagawa na ang pinsala. Tinitigan ni Danny ang kanyang asawa na parang nakikita niya ito sa unang pagkakataon. At sa sandaling iyon, nakaramdam ako ng isang bagay na hindi inaasahan awa. Hindi para kay Risa, kundi para sa aking anak, na gumugol ng maraming taon sa paniniwala na siya ay bahagi ng isang pamilya nang siya ay bahagi lamang ng isang plano. Nalaman ko ang paggalaw sa aking peripheral vision. Lumabas si Aling Esther sa kanyang bahay, at nakatayo sa kanyang front yard. Nakataas ang kanyang telepono, ang kamera ay nakatutok ng direkta sa amin. Record niya ang lahat. Nakita rin siya ni Risa. Ang kanyang mukha ay nakabaluktot sa sariwang galit at humakbang siya patungo kay Aling Esther. Ibababa mo ang teleponong iyan. Wala kang karapatang i-record ako. Ito ay isang pribadong usapin ng pamilya. Inabot niya ang telepono. Pumagitna ako sa pagitan nila. Umalis ka, sabi ko, ang aking boses ay matatag sa paraan na hindi ko inaasahan. Ngayon, at huwag ka nang bumalik. Sa isang sandali, mukhang babatukan ako ni Risa. Ang kanyang kamay ay nakataas, ang kanyang katawan ay nakabaluktot sa galit, pero may isang bagay sa aking mga mata ang pumigil sa kanya, ilang bagong katigasan na hindi pa niya nakita noon. Ibinaba niya ang kanyang kamay at umatras. Hindi pa ito tapos, sabi niya ng tahimik. Sa tingin mo ay may napanalunan ka rito. Wala kang ideya kung ano ang kaya kong gawin. Nag-aalburuto siyang bumalik sa kotse, binuksan ang pinto ng driver. Si Danny ay nakatayo na frozen, sa aking tan walkway, nahuli sa pagitan ng kanyang asawa at ng kanyang ama, hindi makapili. Sa wakas, sumigaw si Risa ng kanyang pangalan, at naglakad siya patungo sa kotse na parang isang lalaking naglalakad patungo sa sarili niyang kamatayan. Habang umaalis sila sa tuwa driveway, nakita ko si Sophie sa likuran. Nakatingin pa rin siya sa akin, yakap ang kanyang ipad, sa dibdib, at kahit mula sa distansyang ito, nakita ko ang maliit na pulang ilaw na kumukurap sa kanyang screen. Record din siya. Lumapit si Aling Esther nang nawala na ang kotse sa kanto. Ang kanyang mukha ay maputla, ngunit determinado. Inilahad niya ang kanyang telepono. Naglalaro pa rin ang video sa screen. Dalhin mo ito sa iyong abogado, sabi niya. At Manolo, nakuha ko ang lahat. Isang buwan ang lumipas at nagsimulang gumuho ang kaharian ni Risa. Hindi ko na kailangang gumawa ng anuman upang mangyari iyon. Ang video ang gumawa ng trabaho para sa akin. Hindi ko kailanman tinanong si Aling Esther kung paano ito kumalat. Marahil ipinakita niya iyon sa isang kaibigan na nagpakita nito sa ibang kaibigan. Marahil may isang tao mula sa simbahan ang nakakita nito at naramdaman na nararapat malaman ng kongregasyon. Gayunpaman, nangyari iyon sa loob ng 2 linggo ng paghaharap na iyon sa aking beranda. Tila kalahati ng kapitbahayan ay napanood si Risa Santiago Reyes na sumigaw sa isang 17 taong gulang na biyudo, nagbanta na ipadeklara siyang inkompetente, at aksidenteng umamin sa isang plano na binuo sa loob ng maraming taon. Ang mga kahihinatnan ay dumating ng tahimik sa simula. Tumawag si Padre June upang sabihin sa akin na ilang pamilya ang lumapit sa kanya na may pag-aalala. Sila ang mga taong nakakilala kay Cory, na umupo sa tabi namin sa parehong pews, sa loob ng mga dekada na naaalala ang babaeng naging asawa ko. At hindi mapagkasundo ang alaala na iyon sa manugang na ngayon ay inihayag. Ayaw na nilang makaugnay kay Risa. Ayaw na nilang makipaglaro ang kanilang mga anak kay Sophie kung nangangahulugan iyon ng pakikipag-ugnayan sa kanyang ina. Huminto ang book club sa pag-imbita sa kanya. Ang pila sa pagkuha sa paaralan ay naging isang serya ng iniiwasang tingin at awkward na katahimikan. Si Risa, na palaging nagmamalasakit ng labis sa hitsura, tungkol sa makita bilang perpektong asawa at ina at miyembro ng komunidad, ay natagpuan ang sarili niyang biglang hindi nakikita. Ang maskara na suot niya sa loob ng maraming taon ay nawala, at ang nasa ilalim nito ay tinanggihan ng lahat ng tumingin. Wala akong naramdamang kasiyahan sa kanyang pag-iisa. Nagulat ako doon. Inasahan kong makaramdam ng satisfaction, kahit na tagumpay, pinapanood ang kanyang mundo na lumiit sa paligid niya. Pero ang naramdaman ko lang ay pagod at kalungkutan para kay Sophie, na magdadala ng bigat ng mga pagpipilian ng kanyang ina nang hindi naiintindihan kung bakit. Bumisita si Danny sa akin noong gabi ng Huwebes, 3 linggo, bago ang petsa ng mediation. Narinig ko ang kanyang kotse na pumasok sa Plubbyway, at pinanood mula sa bintana habang umuupo siya sa likod ng manibela sa loob ng halos 10 minuto, nagpapalakas ng loob na lumapit. Nang sa wakas ay kumatok siya, binuksan ko ang pinto at nakita ang isang lalaking halos hindi ko makilala. Pumayat siya. Ang kanyang mga mata ay may pulang gilid at walang laman, ang mga mata ng isang taong hindi nakatulog ng maayos sa loob ng mga linggo. Nakatayo siya sa aking beranda na nakasuksok ang kanyang mga kamay sa bulsa, hindi kayang tingnan ang aking mukha.
Tay, sabi niya, at nabasag ang kanyang boses sa solong pantig. Maaari ba akong pumasok? Umatras ako at hinayaan siyang pumasok. Umupo kami sa sala sa mga silya na pinili ni Cory 20 taon na ang nakalipas, at sa loob ng mahabang panahon, walang nagsalita sa amin. Nakatingin si Danny sa kanyang mga kamay, sa sahig, sa anumang bagay maliban sa akin. Hindi ko na alam kung ano ang paniniwalaan, sabi niya sa wakas. Sinabi niya sa akin na naloloka ka. Sabi niya ideya mo raw ang pera, na gusto mong tumulong sa salon, na nalilito ka sa kung ano ang sinang-ayunan mo. Tumingin siya sa akin at nakita ko ang buong bigat ng kanyang pagkakasala sa kanyang mga mata. Pero pagkatapos ng nakita ko sa beranda, pagkatapos ng sinabi niya tungkol sa lahat ng bagay na nasa pangalan niya, hindi ko alam, Tay. Hindi ko lang alam. Nabasag siya. Pagkatapos ang luha ay dumating ng walang babala. Mga taon ng pinipigilang pagdududa at takot at pagkakasala na dumadaloy sa malalaking hikbi. Umupo ang aking anak sa aking sala at umiyak tulad ng hindi niya pag-iyak mula noong bata pa siya. At pinanood ko siya nang hindi gumagalaw. Gusto ko siyang yakapin. Ang instinct ay nandoon pa rin, nakabaon sa ilalim ng sakit, ang pagnanais na aliwin ang aking anak sa paraan na ginawa ko noong nagkasugat ang kanyang mga tuhod o bumagsak sa isang pagsusulit o nawala ang una niyang kasintahan. Pero sirang-sira ang tiwala sa pagitan namin. Tumayo siyang tahimik habang inaatake ako ng kanyang asawa. Pinaniwalaan niya ang kasinungalingan nito laban sa salita ng sarili niyang ama. Ang pagpapatawad ay maaaring dumating sa kalaunan, pero hindi ito darating ngayon. Hindi ko sasabihin sa iyo kung ano ang paniniwalaan, sabi ko ng tahimik. Gumugol ka ng maraming taon sa pakikinig sa bersyon ni Risa ng katotohanan. Ngayon kailangan mong makita ang ebidensya para sa sarili mo. Huminto ako, hinahayaang tumimo ang mga salita. Ang mediation ay sa loob ng 3 linggo. Halika, umupo ka sa silid na iyon, tingnan mo ang mga dokumento, at pagkatapos ay magpasya ka kung ano ang paniniwalaan mo. Pinunasan ni Danny ang kanyang mga mata at tumango ng dahan-dahan. Umalis siya ng walang ibang salita at pinanood ko ang kanyang mga taillights na nawala sa gabi. Pagkaraan ng 2 araw, nag-buzz ang aking telepono ng isang FaceTime request. Lumabas ang mukha ni Sophie sa screen, maputla at seryoso, ang kanyang boses ay halos pabulong. Lolo, may isa lang akong minuto. Akala ni Mommy tulog ako. Tinanong ko siya kung okay lang siya. Naririnig ko si Mommy na kinakausap ang sarili niya sa gabi, sabi ni Sophie. Naglalakad siya sa kusina at nagsasalita na parang may tao doon, pero wala naman. Mukhang natatakot siya, Lolo. Talagang natatakot. Huminto siya. Sa tingin ko, may masamang mangyayari. Sinabi ko sa kanya na manatiling ligtas, na manatiling tahimik, at huwag gumawa ng anumang bagay na maaaring magpagalit sa kanyang ina. Sinabi ko sa kanya na mahal ko siya, at na magiging okay ang lahat, kahit hindi ako sigurado na naniniwala ako doon. Ang hindi ko alam, ang hindi ko nahulaan, ay nagpasya na si Sophie na tulungan ako sa sarili niyang paraan, at naghahanda siya ng isang bagay sa loob ng mga linggo. Dumating ang petsa ng mediation, sa isang malamig na umaga ng Disyembre. Umupo kami ni Gaia sa isang gilid ng conference table, naghihintay. Pumasok si Risa kasama ang kanyang abogado, ang kanyang mukha ay binubuo, sa isang maskara ng nasugatan na dignidad. Umupo siya at naghintay na sumama si Danny sa kanya. Pero lumampas si Danny sa kanyang asawa nang walang tingin. Tumawid siya sa silid at hinila ang upuan sa tabi ko. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, pinili ng aking anak na umupo sa tabi ng kanyang ama sa halip na ang kanyang asawa. Ang mediation room ay mas maliit kaysa sa inaasahan ko. Isang mahabang lamesa ang nangingibabaw sa espasyo, napapalibutan ng mga upuan na balat at hubad na mga dingding. Walang mga bintana. Mahina ang tunog ng mga ilaw sa itaas, ginagawang mukhang bahagyang may sakit ang lahat. Nauna kaming dumating ni Gaia. Umupo kami sa isang gilid ng lamesa, ang aming sariling mga dokumento ay inayos sa malinis na tumpok, ang aming estratehiya ay sinuri ng 12-dosenang beses. Nakaramdam ako ng kalmado sa paraan na nagulat sa akin. Ano man ang mangyari sa silid na ito, nanalo na ako ng isang mahalagang bagay. Pinili ng aking anak na tumayo sa tabi ko, pagkatapos ng lahat, iyon ay nangangahulugan ng higit pa sa kaya kong ipahayag. Pumasok si Risa kasama ang kanyang abogado, isang manipis na lalaki na nakasuot ng mamahaling suit na mukhang mas gugustuhin niyang nasa ibang lugar. Nakasuot siya ng tailored dress at perlas, ang kanyang buhok ay perpektong inayos, ang kanyang makeup ay walang depekto. Mukha siyang isang babae na dumadalo sa isang charity luncheon, hindi isang legal na paglilitis na maaaring magpasya sa kanyang hinaharap. Ang kumpiyansa ay nagmumula sa kanya sa mga alon na napakakapal na tila binago nito ang hangin sa silid. Nagdala siya ng isang folder na may markang ebidensya sa matapang na itim na letra. Inilapag niya ito sa lamesa ng may sadyang thud at ngumiti sa akin, ang uri ng ngiti na nagsasabing nanalo na siya. Ang mediator,
isang babaeng may kulay abong buhok na nagngangalang Patricia, ay tinawag ang session, na umorder at inilatag ang proseso. Ang magkabilang panig ay maglalahad ng kanilang mga posisyon. Susuriin ang dokumentasyon. Ang layunin ay makarating sa isang kasunduan na napagkasunduan ng magkabilang panig bago magpatuloy ang anumang formal na aksyong legal. Ang abogado ni Risa ang unang nagsalita, inilalatag ang kanyang depensa sa mga sinukat na tono. Nagkaroon ng mga hindi pagkakaunawaan. Ang tensyon sa pamilya ay lumaki ng lampas sa katuwiran. Ang kanyang kliyente ay isang mapagmahal na asawa at ina na sinubukan lang na tulungan ang kanyang tumatandang biyenan na pamahalaan ang kanyang mga usapin sa panahon ng mahirap. Pagkatapos ay binuksan ni Risa ang kanyang folder. Ito ay isang autoridad sa pangkontrol ng ari-arian, POA. Anunsyo niya, inilipat ang isang dokumento sa lamesa. Pirmahan ni Manolo Reyes 3 taon na ang nakalipas, nagbibigay sa akin ng autoridad na pamahalaan ang kanyang mga usapin sa pananalapi. Lahat ng ginawa ko ay ganap na legal, pinahintulutan ng dokumentong ito. Tiningnan ko ang papel. Ang pirma sa ibaba ay eksaktong mukhang sa akin. Ang petsa ay mula sa taon bago mamatay si Cory. Ayon sa dokumentong ito, kusang loob kong ibinigay kay Risa ang kontrol ng aking pera sa isang panahon na matalas pa ako, malusog pa, ganap pa rin kaya kong pamahalaan ang sarili kong buhay. Pero hindi ko iyon kailanman pinirmahan. Hindi ko pa iyon nakita bago ang sandaling ito. Kalmadong nagsalita si Gaya. Maaari ko bang suriin ang dokumento? Sinuri niya ito nang wala pang 1 minuto bago tumingin sa mediator. Ito ay isang palsipikasyon, at mapapatunayan ko iyan. Binuksan ni Gaya ang sarili niyang folder at gumawa ng 2 item. Ang una ay isang birthday card na ipinadala ko kay Danny 4 na taon na ang nakalipas. Ang loob ay nilagdaan ng aking pangalan at isang maikling mensahe. Ang pangalawa ay isang pinalaking litrato ng pirma sa POA ni Risa. Ang mga pirma ay magkapareho, sabi ni Gaya. Hindi magkatulad. Magkapareho. Ang parehong bahagyang pag-alog sa M. Ang parehong ink density sa kabuuan. Ang pirma na ito ay hindi isinulat. Ito ay times scan times mula sa times card times na ito, at times digitally inserted times sa dokumento. Lumapit ang mediator, sinuri ang parehong item. Ang kanyang ekspresyon ay nagbago mula sa neutral patungo sa pag-aalala. Mayroon pang iba, patuloy ni Gaya. Ang notary stamp sa dokumentong ito ay pag-aari ng isang babae na nagngangalang Eleanor Fitch. Pumanaw si Ginang Fitch 7 buwan bago ang petsa sa POA na ito. Hindi siya maaaring magnotaryo ng anuman mula sa kanyang libingan. Tumahimik ang silid. Saglit na ipinikit ng abogado ni Risa ang kanyang mga mata. Ang tingin ng isang lalaking napagtatanto na nagsinungaling sa kanya ang kanyang kliyente. Ang ngiti ni Risa ay nagyelo sa kanyang mukha, nababasag sa mga gilid. Pagkatapos ay tumayo si Danny, ang bawat ulo ay bumaling sa kanya. Nanginginig siya, hinahawakan ang gilid ng lamesa na parang iyon lang ang nagpapatayo sa kanya. Dumaloy ang luha sa kanyang mukha at nang magsalita siya, nabasag ang kanyang boses sa bawat salita. Alam ko. Ang 2 salita ay nakabitin sa hangin na parang isang bomba na naghihintay na sumabog. Alam kong kinukuha niya ang pera ni Tay. Nakita ko ang mga statement. Nakita ko ang mga transfer. Sinabi ko sa sarili ko na para ito sa pamilya, na kailangan namin iyon, na gusto ni Tay na tumulong. Tumingin siya sa akin at nakita ko ang buong bigat ng kanyang pagkakasala sa kanyang mga mata. Sobrang takot akong pigilan siya, sobrang takot na mawala ang kasal ko, sobrang takot na mawala si Sophie. Pasensya na, Tay. Sobrang pasensya. Sumabog si Risa. Binitiwan niya ang kanyang silya, sumisigaw kay Danny, nang may galit na nag-alis ng bawat pagkukunwari ng pagiging mahinahon. Duwag ka. Ikaw na kaawa-awang, walang gulugod na duwag. Pagkatapos ng lahat ng ginawa ko para sa iyo, ganito ka magbabayad sa akin. Wala ka nang mararating kung wala ako. Wala. Bumasag ang boses ng mediator, sa kaguluhan. Ginang Reyes. Umupo ka kaagad o aalisin ka namin sa paglilitis na ito. Hinawakan ng abogado ni Risa ang kanyang braso at hinila siya pabalik sa kanyang upuan. Nanginginig pa rin siya sa galit, ang kanyang perpektong makeup ay nagsisimulang humalo sa luha na hindi niya makontrol. Humarap si Patricia sa akin, ang kanyang ekspresyon ay seryoso. Ang recording device sa lamesa ay nakuha ang lahat. Ginoong Reyes, sabi niya ng tahimik. Dahil sa ipinakita rito ngayon, anong resolution ang hinahangad mo? Tiningnan ko si Danny, nakatayo pa rin, umiiyak pa rin, sa wakas ay malaya mula sa mga kasinungalingan na dala niya sa loob ng maraming taon. Tiningnan ko si Risa. Ang kanyang maskara ay nabasag, ang kanyang mga plano ay nabunyag, ang kanyang kapangyarihan ay nawala. Naisip ko si Sophie na naghihintay sa bahay, nagtataka kung ano ang nangyayari sa kanyang pamilya. Hindi ko gusto ang paghihiganti, sabi ko. Hindi ko kailanman ginusto. Gusto ko ang katotohanan sa record. Gusto ko ng buong bayad pinsala ng bawat pisong kinuha sa akin at gusto kong maging ligtas ang aking apo.
Ang desisyon ng mediator ay dumating 3 araw na ang nakalipas. Inutusan si Risa na simulan ang agarang pagbabayad ng lahat ng misappropriated funds, simula sa 40,000 na linya ng kredito at ang alawan 3,000 na inilipat sa kanyang labang salon. Ang kanyang abogado ay formal na na-notify na ang case file ay ire-refer sa opisina ng district attorney para sa pagsusuri ng mga potensyal na criminal charges. Ang dokumento ng POA ay idineklara na mapanlinlang at ipinasok sa ebidensya. Sa isang maikling sandali, hinayaan ko ang sarili kong maniwala na tapos na. Dapat ay alam ko na. Binalaan ako ni Gaia mula sa simula. Mapanganib ang mga hayop kapag naipit. At si Risa, na tinanggalan ng kanyang mga plano at ng kanyang mga sikreto, at ng kanyang kontrol sa aking anak, ay mas naipit kaysa sa kailanman. Ang katok ay dumating sa isang hapon ng Martes, 6 na linggo, pagkatapos ng mediation. Binuksan ko ang pinto, umaasa kay Aling Esther, o marahil isang delivery. Sa halip, nakita ko ang isang babae sa kanyang 40s na may county badge na nakakabit sa kanyang jacket at isang clipboard sa kanyang mga kamay. Ginoong Manolo Reyes? Tanong niya. Kinumpirma ko na ako nga. Ang pangalan ko ay Ahente Loida, Janet Powell. Ako ay isang investigador sa Adult Protective Services. Nakatanggap kami ng isang ulat na nagpapahayag ng pag-aalala tungkol sa iyong kapakanan at kalagayan ng pag-iisip. Maaari ba akong pumasok? Ang mga salitang iyon ay tumama sa akin na parang isang pisikal na dago. Adult Protective Services, Cognitive State, lahat ng binantaan ni Risa. Bawat bangungot na ibinulong niya sa aking tainga tungkol sa nursing homes, at incompetence, at mamatay ng nag-iisa ay biglang nakatayo sa aking pintuan na may clipboard at isang opisyal na *badge*. Hinayaan ko siyang pumasok dahil wala akong pagpipilian. Ang pagtanggi ay magpapamukha lang sa akin na may tinatago ako. Umupo kami sa sala at nagsimulang magtanong si Ahente Loida. Alam ko ba kung anong araw ngayon? Alam ko ba kung sino ang kasalukuyang presidente? Maaari ko bang ilarawan ang aking pang-araw-araw na gawain? Nahihirapan ba akong tandaan na uminom ng gamot o magbayad ng mga bayarin? Sinagot ko ang lahat ng kalmado, kahit pa mabilis ang tibok ng aking puso laban sa aking mga tadyang. Ito ang pinakamalaki kong takot na ginawang totoo. Hindi kamatayan, hindi kahirapan, hindi kahit ang mawala ang aking pamilya. Ang takot na may titingin sa aking edad at magpapasya na hindi na ako mapagkakatiwalaan sa sarili kong buhay. Na ang lahat ng itinayo ko, ang lahat ng pinaghirapan namin ni Cory, ay aalisin dahil naghain ang isang babae na may hinanakit ng isang piraso ng papel. Pero hindi ako walang paghahanda. Inasahan ni Gaia ang hakbang na ito ilang linggo na ang nakalipas. Pinag-usapan namin iyon, pinlano, tinipon ang mga sandata na kakailanganin namin. Tinawagan ko muna si Aling Esther. Dumating siya kaagad at umupo kasama si Ahente Loida sa loob ng halos 1 oras, inilalarawan ang aming pang-araw-araw na interaksyon, ang mga proyekto na ginawa namin ng magkasama, ang mga pag-uusap namin tungkol sa mga libro at politika at tsismis sa kapitbahayan. Nagpinta siya ng isang larawan ng isang lalaki na nakikilahok, alerto, at ganap na kayang pamahalaan ang sarili niyang mga usapin. Sunod na dumating si Padre John. Nag-usap siya tungkol sa aking paglahok sa komunidad ng simbahan, ang mga komite na pinagsilbihan ko, ang voluntaryong trabaho na ipinagpatuloy ko sa mga nakalipas na buwan. Inilarawan niya ang aming mga talakayan sa teolohiya, ang mga tanong na tinanong ko sa panahon ng Bible study. Ang paraan ng pag-alala ko ng mga detalye, mula sa mga sermon ilang linggo, pagkatapos ng mga ito ay inihatid. Sa wakas, ginawa ko ang dokumento na iginiit ni Gaia na makuha ko, isang komprehensibong cognitive assessment mula sa aking doktor, na may petsang 2 linggo lang ang nakaraan. Ang mga resulta ay hindi malabo. Walang mga palatandaan ng demensya, walang memory impairment, walang indikasyon ng anumang kondisyon na makakapinsala sa aking kakayahang mamuhay ng nakapag-iisa o pamahalaan ang aking pananalapi. Sinuri ni Ahente Loida ang lahat ng may maingat na atensyon ng isang taong nakakita ng napakaraming maling ulat upang tanggapin ang anuman ng walang pag-aalinlangan. Nang matapos siya, ibinaba niya ang kanyang clipboard at tumingin sa akin ng may isang bagay na maaaring paggalang. Ginoong Reyes, isasara ko ang kasong ito. Walang ebidensya upang suportahan ang mga pag-angkin na ginawa sa ulat. Huminto siya. Dapat kong sabihin sa iyo na ang kalikasan ng ulat na ito, kasama ang tiempo at ang patuloy na legal na sitwasyon na inilarawan mo, ay nagmumungkahi na maaari itong naihain ng may hangarin na paghihiganti. Ang paghaharap ng maling ulat sa MIBAN, Adult Protective Services, ay isang misdemeanor sa estadong ito. Isa pang singil. Isa pang krimen ang idinagdag sa lumalaking listahan ni Risa. Pinasalamatan ko si Ahente Loida sa kanyang pagiging masusi at inihatid siya sa pinto. Nang umalis siya, umupo ako sa silya ni Cory at hinayaan ang ginhawa na humugas sa akin. Hinarap ko ang pinakamalaki kong takot at nakaligtas.
Inihagis ni Risa ang lahat ng mayroon siya sa akin, at nakatayo pa rin ako, nasa aking bahay pa rin, kontrolado pa rin ang sarili kong buhay. Pagkaraan ng 2 linggo, sa isang umaga ng Sabado, maliwanag sa liwanag ng araw sa taglamig, narinig ko ang isang kotse na pumasok sa aking driveway. Tumingin ako sa bintana at nakita ang may sedan ni Danny, pero hindi si Danny ang unang lumabas. Umakyat si Sophie mula sa passenger side, yakap ang kanyang iPad, sa dibdib na parang isang kalasag. Naglakad siya patungo sa aking harap na pinto nang may determinasyon na hindi ko pa nakita sa kanya noon. Sumunod si Danny, mas mabagal ang paggalaw, may dalang isang bagay sa ilalim ng kanyang braso. Sinalubong ko sila sa pinto. Tumingin sa akin si Sophie na may mga seryosong mata, mas matanda kaysa sa kanyang 10 taon, at nakita ko na may dala siyang isang bagay na mabigat sa loob ng mahabang panahon. Isang bagay na sa wakas ay handa na siyang pakawalan. Lolo, sabi niya ng mahina. May kailangan kang marinig. Dinala ko sila sa loob ng walang salita. Naglakad si Sophie sa harap ko, ang kanyang maliliit na balikat ay nakatuwid sa isang pagpapasya na tila imposible para sa isang 10 taong gulang na dalhin. Sumunod si Danny sa likod, ang kanyang mga mata ay pula at namamaga, ang kanyang mga galaw ay tulad ng isang lalaking hindi natulog sa loob ng mga araw. Nagtipon kami sa sala sa parehong mga silya kung saan bumagsak si Danny, ilang linggo na ang nakalipas. At umupo si Sophie sa gilid ng sopa na balanse ang kanyang iPad sa kanyang mga tuhod. Nagre-record ako ng mga bagay, sabi niya ng tahimik. Sa loob ng mahabang panahon, mula pa bago ang hapunan noong sumigaw si Mommy sayo. Tumingin siya sa akin at nakita ko ang isang bagay sa kanyang mga mata na nagbasag sa aking puso. Isang bata na pinilit na tumanda ng masyadong mabilis upang makita ng labis, upang magdala ng mga pasanin na hindi dapat naging kanya. Hindi ko alam kung ano ang hinahanap ko. Alam ko lang na may mali. At pagkatapos, 3 linggo na ang nakalipas, narinig ko si Mommy na nagsasalita. Binuksan niya ang iPad at nag-navigate sa isang .audio file. Ang kanyang daliri ay nakabitin sa pindutan ng play. Dapat tulog na ako, patuloy ni Sophie. Pero narinig ko siya sa kusina. Nakikipag-usap siya sa telepono sa isang tao. Hindi ko alam kung sino. Binuksan ko lang ang pinto ko ng kaunti at itinaas ang aking iPad. Tumingin siya kay Danny, pagkatapos ay bumalik sa akin. Pasensya na hindi ko sinabi sa iyo ng mas maaga. Natakot ako. Pero kailangan mong marinig ito. Pinindot niya ang play. Ang recording ay bahagyang nahihilo, nakuha sa pamamagitan ng isang nakakrack na pinto ng silid tulugan sa gitna ng gabi. Ngunit ang boses ni Risa ay hindi mapag-aalinlanganan, malinaw at malamig, at tumutulo sa isang paghamak na hindi ko pa narinig ng ganoon kahubad. Kapag namatay na ang matandang iyon, magiging amin na ang lahat. Ang bahay, ang mga account, lahat. Sobrang bobo ni Danny para mapansin ang anuman. Ginagawa lang niya ang anumang sabihin ko sa kanya. Palagi, at palagi. Nagkaroon ng paghinto, isang tugon mula sa sinuman sa kabilang dulo na hindi nakuha ng recording. Pagkatapos ay nagsalita muli si Risa, at ang kanyang mga salita ay tumama na parang bato sa aking dibdib. Dapat siya na lang ang namatay sa halip ni Cory. Hindi bababa sa may halaga siya. Siya ay isang pasanin lang na nakaupo sa bahay na iyon, nag-aaksaya ng pera na maaari naming gamitin. Pero hindi na magtatagal. Sa isang paraan, o sa iba pa, makukuha ko ang lahat. Natapos ang recording. Ang katahimikan na sumunod ay ganap. Umupo akong napakatahimik, hinahayaang lumubog ang mga salita. Dapat siya na lang ang namatay sa halip ni Cory, ang aking manugang, ang babaeng ngumiti sa akin sa di mabilang na hapagkainan, na humalik sa aking pisngi tuwing umaga ng Pasko, na tumayo sa tabi ko sa libing ng aking asawa, at pinisil ang aking kamay sa inakala kong pakikiramay. Hiniling niya akong mamatay. Naghihintay siya na mamatay ako upang makuha niya ang lahat ng itinayo ko. Inasahan kong iiyak. Inasahan ko ang galit o pagkawasak o ilang napakalaking baha ng emosyon na tutugma sa laki ng narinig ko lang. Pero walang dumating. Ako ay lampas na sa luha. Dumaan ako sa napakaraming sakit sa mga nakalipas na buwan na ang huling pagtataksil na ito ay tumira lang sa akin na parang latak sa ilalim ng ilog. Nandoon iyon. Ito ay totoo. At dadalhin ko iyon, pero hindi ako nito sisirain. Tiningnan ko si Sophie, ang matapang, imposibleng bata na ito na nakaintindi sa hindi makita ng mga matatanda sa paligid niya, na nagtipon ng ebidensya na parang isang maliit na plan, detective. Naghihintay para sa tamang sandali upang ibunyag ang kanyang nakita. Na isinakripisyo ang galit ng kanyang ina upang protektahan ang kanyang lolo. Lumuhod ako sa harap niya at hinawakan ang kanyang mga kamay. Napakaliit, napakababasagin, at gayunpaman, nagawa niya ang hindi magawa ng mga grown men. Mabuti ang ginawa mo, Sinta, sabi ko, ang aking boses ay matatag. Ang ganda ng ginawa mo. Sobrang ipinagmamalaki kita. Ang pagiging mahinahon ni Sophie ay sa wakas ay nabasag. Niyakap niya ang aking leeg at inilibing ang kanyang mukha sa aking balikat, at niyakap ko siya habang umiiyak siya.
Hindi ang luha ng isang bata na gumawa ng mali, kundi ang luha ng ginhawa. Dala-dala niya ang sikreto na ito sa loob ng mga linggo, takot at hindi sigurado, at ngayon ay sa wakas ay lumabas na iyon. Sa likod namin, hindi gumalaw si Danny. Humarap ako upang tingnan ang aking anak at nakita siyang tampla frozen, sa kanyang silya, ang kanyang mukha ay maputla, ang kanyang mga kamay ay nanginginig. Ang recording, ang gumawa ng hindi magawa ng iba. Nabasag nito ang huling babasagin na tali na nag-uugnay sa kanyang asawa. Hiniling niya akong mamatay, bulong ni Danny. Tinawag niya akong bobo. Hindi niya natapos. Nabasag ang kanyang boses at tinakpan niya ang kanyang mukha ng kanyang mga kamay. Ang babaeng pinakasalan niya, ang ina ng kanyang anak. Nagpaplano siya ng kamatayan ng kanyang ama na parang isang transaksyon sa negosyo at itinuturing niya si Danny na walang iba kundi isang kapakipakinabang na hangal. Bawat taon ng kanilang kasal, bawat sandali ng kanilang buhay na magkasama ay ngayon ay inihayag bilang isang kasinungalingan na binuo sa paghamak. Tumingin sa akin si Danny at nakita ko ang desisyon na nabuo sa kanyang mga mata bago siya nagsalita. Maghahain ako ng separation, sabi niya. Bukas. Sasama sa akin si Sophie. Hindi ko hahayaan siyang lumaki sa bahay na iyon, nakikinig sa lason na iyon, natututo na ito ang hitsura ng pag-ibig. Tumayo siya, hindi matatag ngunit determinado. Dapat ay ginawa ko ito taon na ang nakalipas. Dapat ay naniwala ako sa iyo. Dapat ay pinrotektahan kita. Ginagawa mo na ngayon, sabi ko. Iyan ang mahalaga. Tinawagan ko si Gaia noong hapong iyon at pinatugtog sa kanya ang recording sa telepono. Nakinig siya ng tahimik at nang matapos iyon, nagsalita siya ng maingat. Maaaring hindi ito admissible sa criminal court. May mga komplikadong batas sa consent sa lugar ninyo at si Sophie ay isang menor de edad na nag-record ng walang kaalaman o pahintulot. Huminto siya, pero para sa family court, ito ay nakapipinsala. Anumang hukom na makarinig nito ay makikita kung sino talaga si Risa. At mas mahalaga, nakita na rin ni Danny. Ang hawak niya dito ay sirang-sira na. Ang recording, na iyon ay hindi lang nakakuha ng ebidensya, pinalaya nito ang iyong anak. Pinasalamatan ko siya at akmang ibababa na ang telepono nang pinigilan niya ako. May isa pa, sabi ni Gaia. Tinapos ng BIR ang kanilang investigasyon sa salon at ang mga mapanlinlang na business filing. Nakahanap sila ng sapat na evidence upang magpatuloy. Ang kanyang boses ay may dala ng bigat na nagpatayo sa akin ng mas tuwid. Ang court date ay nakatakda na. 4 na linggo mula ngayon, Manolo, malapit na itong matapos. 4 na buwan na ang lumipas mula noong hapunan na nagpasimula ng lahat. 4 na buwan mula nang sabihin ni Risa sa akin na umalis o magbigay pa. 4 na buwan mula nang lumakad ako sa malamig na gabi ng Nobyembre at naramdaman na may nasira sa loob ko. Ngayon ay nakaupo ako sa isang courtroom sa Maynila. Pinapanood ang sirang bagay na iyon na sa wakas ay naging buo muli. Ang silid ay mas maliit kaysa sa inaasahan ko, hindi tulad ng mga malalaking bulwagan ng katarungan na nakita ko sa mga pelikula. Mga upuan na kahoy, fluorescent lights, isang judge's bench, na mukhang mas pagod kaysa sa nakakahanga. Nakabitin ang bandila ng Pilipinas sa sulok. Lahat ng tungkol sa espasyo ay nagmumungkahi ng rutina, na parang ang drama ng buhay ng tao ay pinoproseso dito tulad ng paperwork sa DMV. Pero walang anumang rutina tungkol sa araw na ito. Umupo si Risa sa lamesa ng akusado, ang kanyang tindig ay matigas, ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakakapit sa kanyang kandungan. Nakasuot siya ng isang simpleng kulay abong damit na hindi ko pa nakita noon, hindi tulad ng designer outfit na paborito niya. Ang babae sa tabi niya ay isang public defender, bata at labis ang trabaho, itinalaga sa kaso, pagkatapos hindi na kayang bayaran ni Risa ang pribadong representasyon. Ang kanyang mga account ay frozen, naghihintay ng bayad pinsala. Ang salon ay kinumpiska. Ang kaharian na itinayo niya sa ninakaw na pera ay gumuho sa alabok. Umupo ako sa gallery, kasama si Gaia sa isang gilid. At si Danny sa kabilang banda. Gustong pumunta ni Aling Esther. Pero hiniling ko sa kanya na manatili na lang kay Sophie. Hindi ito isang bagay na kailangan ng isang bata na masaksihan, gaano man siya katapang. Pumasok ang hukom at tumayo kaming lahat. Siya ay isang mahigpit na babae sa kanyang 60s, na may pilak na buhok at salamin sa pagbasa na nakapatong sa kanyang ilong. Sinuri niya ang punt file, sa harap niya sa loob ng parang kawalang hanggan bago tumingin kay Risa. Ang akusado ay sinisingil ng pagsasamantala sa pananalapi ng nakatatanda, isang felony, sa ilalim ng Virginia Code. Falsifikasyon, isa ring felony. Paghain ng maling ulat, sa Adult Protective Services, isang pong Class 1 misdemeanor. Huminto ang hukom, binuksan ang isang pahina. Bukod pa rito, may mga federal charges na naihain para sa pandaraya sa buwis na nauugnay sa unreported income at mapanlinlang na business expenses. Ang mga singil na ito ay pinagsama-sama para sa layunin ng sentencing.
Ang mga salitang iyon ay nakabitin sa hangin, bawat isa ay isang pako sa kabaong ng buhay na sinubukan ni Risa na nakawin. Pinanood ko ang kanyang mukha habang binabasa ang mga singil. Hindi siya kumurap, hindi nag-react, pero may isang bagay sa likod ng kanyang mga mata ang kumislap at namatay. Iniharap ng prosecution ang kaso nito ng may masusing pagkaeksakto. Ang mga pekeng dokumento ng utang, ang pekeng POA na may patay na notary stamp, ang gawa-gawang eviction notice, ang ulat ng Grop Apes na naihain bilang pagganti pagkatapos ng mediation, ang tax record na nagpapakita ng money laundered sa pamamagitan ng isang salon na itinayo sa ninakaw na pera. Bawat piraso ng ebidensya ay ipinasok sa record, bawat kasinungalingan ay nabunyag sa ilalim ng malupit na ilaw ng courtroom. Pagkatapos ay dumating ang mga saksi si Aling Esther, matatag at hindi matitinag, na naglalarawan ng kanyang nakita at narinig sa loob ng maraming taon. Ang bank officer, na nagpapaliwanag ng mga pekeng pirma at di-autorisadong transfer. Ang investigador ng APS, na nagkukumpirma na ang kanyang ulat ay walang nakitang ebidensya ng pagbaba ng pag-iisip at malaking ebidensya ng hangarin na paghihiganti. Sa wakas, pinatugtog ng prosecution ang recording. Ang sariling boses ni Risa ang pumuno sa courtroom, malamig at mapang-api. Hiniling akong mamatay, tinawag na bobo si Danny, inilalarawan ang kanyang mga plano na kunin ang lahat kapag wala na ako. Pinanood ko ang mukha ng hukom habang nakikinig siya. Hindi ito nagbago, pero may isang bagay sa kanyang mga mata ang tumigas na parang bato. Nang turn na ni Risa na magsalita, pinayuhan siya ng kanyang public defender na manatiling tahimik, pero hindi kailanman magaling si Risa sa pagsunod sa payo. Tumayo siya, inayos ang kanyang damit, at hinarap ang hukom ng direkta. Kagalang-galang na hukom, sinubukan kong tulungan ang aking pamilya. Ang aking biyanan ay matanda na. Nahihirapan siyang pamahalaan ang kanyang pananalapi. Pumasok ako upang tumulong dahil walang ibang gagawa. Nanginginig ang kanyang boses. Kung mula sa tunay na emosyon o kinakalkulang pagganap, hindi ko masabi. Kung nagkamali ako sa paperwork, dahil iyon sa labis akong nasasapawan. Kung kumuha ako ng pera, dahil kailangan namin iyon upang mabuhay. Hindi naintindihan ni Manolo ang aking mga intensyon. Hindi ito kailanman tungkol sa pagnanakaw. Ito ay tungkol sa isang pamilya na sumusubok na manatiling nakalutang. Nakinig ang hukom ng walang ekspresyon. Nang matapos si Risa, nagkaroon ng mahabang katahimikan. Ginang Reyes. Sabi ng hukom sa wakas. Ang ebidensya na iniharap sa kasong ito ay hindi malabo. Hindi ka nagkamali sa paperwork. Nagpalsipika ka ng mga legal na dokumento. Ninakaw mo ang mahigit 75,000 mula sa isang mahina na nakatatanda. Naghain ka ng isang maling ulat sa ahensya ng Estado sa isang pagtatangka na ipadeklara siyang inkompetente at gumawa ka ng federal tax fraud upang takpan ang iyong mga bakas. Inalis niya ang kanyang salamin sa pagbasa at inayos ang tingin kay Risa na nagpalamig sa hangin sa silid. Hindi ito ang mga aksyon ng isang taong sumusubok na tulungan ang kanilang pamilya. Ito ang mga aksyon ng isang magnanakaw. Ang sentensiya ay bumaba na parang martilyo. 12 buwang suspended sentence, 4 na taon ng supervised probation, buong bayad pinsala ng lahat ng ninakaw na pondo, na umaabot sa ₱25,200 oras ng Times. Community Service *, sa pilitang financial management, at ethics counseling, at higit sa lahat, pansamantalang pagkawala ng custody, ni Sophie habang nakabinbin ang isang psychological evaluation, upang matukoy ang pagiging fit, bilang isang magulang. Ang pagiging mahinahon ni Risa ay sa wakas ay nabasag. Hinawakan niya ang gilid ng lamesa ng akusado, puti ang kanyang mga buko, ang kanyang maingat na itinayo, na maskara ay gumuho sa isang bagay na hilaw at desperado. Humarap siya sa akin at sa unang pagkakataon, mula nang makilala ko siya, nakita ko ang tunay na takot sa kanyang mga mata. Pakiusap, sabi niya, ang kanyang boses ay halos pabulong. Sabihin mo sa kanila na hindi ako masamang tao. Sabihin mo sa kanila na hindi ko kailanman sinadya na umabot sa ganito kalayo. Pakiusap, Manolo, pakiusap. Tiningnan ko ang babaeng ito na nagnakaw ng aking pera, nagbanta sa aking tahanan, sinubukan akong ipadeklara na inkompetente, nilason ang aking apo laban sa akin, at hiniling akong mamatay. Tiningnan ko siya at nakaramdam ako ng isang bagay na hindi ko inaasahan. Hindi puot, hindi tagumpay, tanging isang malalim at pagod na kalungkutan. Hindi ko gusto ang paghihiganti, Risa, sabi ko ng tahimik. Hindi ko kailanman ginusto. Kailangan ko lang ang katotohanan, sa record. Kailangan kong protektahan ang sarili ko at ang aking apo mula sa isang taong tumingin sa amin bilang mga hadlang na aalisin. Huminto ako, hinahayaang tumimo ang mga salita. Maaari kang maging pamilya. Maaari kang mahalin. Sinalubong ka sana ni Cory na parang isang anak. Ibinigay ko sana sa iyo ang anumang kailangan mo ng kusa kung humingi ka lang. Pero hindi mo ginusto na maging pamilya. Pinili mong maging isang magnanakaw at ngayon kailangan mong mamuhay sa pagpipiliang iyon.
Bumagsak ang gavel. Inanunsyo ng hukom ang pagtatapos. Nagsimulang gumalaw ang mga tao at bumulong sa paligid ko. Pero umupo akong napakatahimik, nakaramdam ng isang bagay na hindi ko naramdaman sa loob ng 2 taon. Si Cory ay nasa tabi ko, ang kanyang presensya ay mainit at pamilyar, kasing totoo ng araw na pinakasalan ko siya. Tumayo ka ng tuwid. Bumulong siya. At bagamat alam kong alaala lang iyon, tanging ang eko ng isang pag-ibig na hindi kailanman mamamatay, ngumiti ako. Tumayo ako ng tuwid. At ngayon, sa wakas, maaari na akong magpahinga. Kinuha ang panghuling bahagi ng kuwento, ngunit pinanatili ang diwa at haba ng orihinal na teksto na nagtatapos sa parehong damdamin ng pagtatapos at paggaling. Ang linggo pagkatapos ng paglilitis ay lumipas, sa isang uri ng katahimikan na halos nakalimutan ko na umiiral. Walang nagbabantang tawag sa telepono, walang mga dokumento na nakadikit sa aking pinto. Walang mga abogado o mediator o court date na nakasirkulo sa kalendaryo. Tanging ang banayad na ritmo ng ordinaryong buhay, ang uri na itinayo namin ni Cory nang magkasama at natakot akong mawawala ng tuluyan. Ginugol ko ang mga araw na iyon sa paglilibot sa bahay, gumagawa ng maliliit na pag-aayos na napabayaan ko sa loob ng mga buwan ng krisis. Inayos ko ang maingay na bisagra sa kitchen cabinet. Pinalitan ko ang washer sa gripo ng banyo. Kiniskis ko ang huling mga dahon ng taglagas mula sa hardin ni Cory. Inihahanda ang mga kama para sa winter mulch na palagi niyang pinipilit. Mga simpleng gawain, mga gawaing nagpapagaling, ang trabaho ng isang lalaking bumabawi sa kanyang tahanan. Noong hapon ng Sabado, narinig ko ang isang kotse na pumasok sa driveway. Tumingin ako sa bintana at nakita ang sedan ni Danny. At sa isang sandali, sumikip ang aking dibdib sa dating pamilyar na pagkabalisa. Pero pagkatapos ay bumukas ang mga pinto, at nakita ko si Sophie na umaakyat palabas ng passenger side. Ang kanyang mukha ay maliwanag na may ngiti na hindi ko nakita sa loob ng mga buwan. Sumunod si Danny, mas mabagal ang paggalaw, may dalang isang bagay sa ilalim ng kanyang braso. Sinalubong ko sila sa pinto. Niyakap ako ni Sophie sa aking baywang bago ako makapagsalita, pinipisil ng may matinding lakas ng isang bata na dumaan sa napakaraming bagay at lumabas sa kabilang panig. Niyakap ko siya sa loob ng mahabang sandali, hinihinga ang pamilyar na amoy ng kanyang strawberry shampoo, nararamdaman ang matatag na tibok ng kanyang puso laban sa aking tiyan. Tumayo si Danny sa likod, naghihintay. Nang sa wakas ay tumingin ako sa kanya, nakita ko ang isang lalaking halos hindi ko makilala, hindi ang hollow-eyed ghost na umupo sa tabi ko sa mediation, o ang sirang bulurek na bumagsak nang marinig niya ang tunay na damdamin ng kanyang asawa. Ang Danny na ito ay tumayo ng mas tuwid. Ang kanyang mga mata ay mas malinaw. Mukha siyang isang taong gumawa ng desisyon at natutong mamuhay dito. Inilahad niya ang bagay na dala niya, isang photo album, na pagod na sa mga gilid, ang takip nito ay kumupas sa loob ng mga taon ng paghawak. Nakilala ko agad iyon. Iningatan iyon ni Cory sa shelf, sa aming silid tulugan, puno ng mga larawan mula sa pagkabata ni Danny. Ang kanyang mga unang hakbang, ang kanyang unang araw sa paaralan. Mga laro sa times Little League times at times birthday parties, times at times awkward teenage years asterisk. Gusto sana ni Mama Cory na sa'yo ito, sabi ni Danny ng tahimik. Natagpuan ko iyon nang nag-iimpake ako ng ilang gamit ni Risa. Kinuha niya iyon sa bahay mo sa isang punto. Hindi ko alam kung kailan. Huminto siya, nilunok ng husto. At gusto kong malaman mo ang isa pa. Nagpapagamot ako, therapy, 2 beses sa isang linggo. Sinusubukan kong maintindihan kung bakit hinayaan ko siyang kontrolin ako ng matagal. Bakit hindi ko makita kung ano ang nangyayari sa harap ng aking mukha. Kinuha ko ang album at idinikit iyon sa aking dibdib. Ang bigat nito, ang pamilyar na texture, ng takip ay nagbalik sa akin kay Cory nang mas malinaw kaysa sa anumang litrato. Gumugol siya ng maraming oras sa palbum na ito, maingat na inayos ang bawat larawan, nagsusulat ng maliliit na caption sa kanyang malinis na sulat kamay. Ito ay isang pato record ng aming pamilya bago nagkamali ang lahat. Masaya akong nagpapagamot ka, sabi ko. At masaya akong ligtas si Sophie. Tumango si Danny, naghihintay pa. Nakita ko ang pag-asa sa kanyang mga mata, ang desperadong hiling para sa absolution, na gagawing malinis at simple ang lahat muli. Pero may natutunan ako sa nakalipas na 4 na buwan. Ang pagpapatawad ay hindi maaaring madaliin. Kailangan itong kitain ng dahan-dahan sa pamamagitan ng mga aksyon sa halip na mga salita. Pero ang tiwala ay tumatagal, Danny. Pinanatili kong banayad, ngunit matatag ang aking boses. Mahal kita. Hindi iyon kailanman nagbago. Hindi iyon kailanman magbabago. Pero sinaktan mo ako. Tumayo kang tahimik habang binabantaan ako ng iyong asawa, ninakawan ako, sinubukan akong ipadeklara na inkompetente. Alam mo ang hindi bababa sa ilan nito, at pinili mong tumingin sa malayo. Tiningnan ko siya sa mata ng matatag. Hindi natin maaaring magkunwari na hindi iyon nangyari. Kailangan nating magtayo ng isang bagong bagay, at tumatagal iyon.
Nabasag ang mukha ni Danny sa isang sandali, pagkatapos ay naging matatag. Tumango siya ng dahan-dahan, tinatanggap ang katotohanan kahit masakit. Naiintindihan ko, sabi niya. Gagawin ko ang anumang kailangan, hanggat kailangan. Lumipat kami sa beranda. Kaming tatlo ay umupo sa mga lumangkwa, rocking chairs, na binili namin ni Cory noong taon na lumipat kami. Mainit ang sikat ng araw sa hapon sa kabila ng lamig ng Disyembre, at umupo si Sophie sa pagitan namin. Ang kanyang mga binti ay umiikot sa itaas ng mga tabla ng sahig. Sa loob ng ilang sandali, umira lang kami ng magkasama. 3 henerasyon na nasira ng kasakiman ng isang tao, pinipiling magtayo muli sa halip na manatiling sirang-sira. Kinuha ni Sophie ang kanyang iPad. Maaari ba tayong kumuha ng litrato? Tanong niya. Para sa isang bagong album. Isang maaari nating simulan ng sariwa. Ngumiti ako sa kanya. Sa tingin ko iyon ay isang kahanga-hangang ideya. Itinaas niya ang iPad, at lumapit kami ng magkasama. Ang braso ni Danny ay nasa aking balikat. Sumiksik si Sophie sa pagitan namin. Nag-click ang kamera, isang bagong alaala ang nakuha para sa isang bagong album. Nang magsimulang lumubog ang araw, tumayo si Danny upang umalis. Niyakap ako ni Sophie, muli mas matagal sa pagkakataong ito, at tumakbo patungo sa kotse. Nagtagal si Danny, ang kanyang kamay ay nasa porch railing. Tay, sabi niya ng tahimik. Ganap mo ba akong mapapatawad? Naisip ko ang tanong. Naisip ko si Cory, ang lahat ng hapunan ng linggo na ibinahagi namin, ang sanggol na hawak ko sa aking mga braso, 42 taon na ang nakalipas, at ang lalaking naging siya. Naisip ko ang mga taon ng katahimikan at takot at pagkakamali, at ang lakas ng loob na kinailangan niya upang sa wakas ay makalaya. Ang pagpapatawad ay hindi isang sandali, anak, sabi ko. Ito ay isang paglalakbay, at nagsimula na tayong maglakad. Tumango si Danny, kumikinang ang luha sa kanyang mga mata, at naglakad patungo sa kanyang kotse. Pinanood ko silang umalis, kumakaway si Sophie sa rear window, hanggang sa nawala sila sa kanto. Noong gabing iyon, umupo akong mag-isa sa sala na may litrato ni Cory sa mantel. Ang bahay ay tahimik pero hindi walang laman, hindi na. Pinalaki natin ang isang mabuting bata, pagkatapos ng lahat, sabi ko ng mahina sa kanyang larawan. Kailangan lang niyang magkaroon ng oras upang hanapin ang sarili niya. 6 na buwan ang lumipas at dumating ang tag-init na, parang isang pagpapala, na hindi ko alam na hinihintay ko. Ang hardin na tinanim ni Cory 20 taon na ang nakalipas ay sumabog sa kulay. Ang kanyang mga rosas at thick hydrangea ay namumulaklak na parang hindi siya kailanman umalis. Ginugol ko ang aking mga umaga sa pag-aalaga sa mga bulaklak na iyon, ang aking mga hapon sa community center, at ang aking mga gabi sa beranda. Pinapanood ang mga fireflies na sumasayaw sa damuhan. Ang bahay na minsan ay naramdaman na parang isang libingan ay ngayon ay naramdaman na parang isang tahanan muli. Dumarating si Aling Esther para sa kape tuwing umaga sa 8:00. Kakatok siya ng 2 beses at papasok ng mag-isa, nagsasalita na bago pa tumawid sa threshold. Pinupuno ang aking kusina ng balita at tsismis. At ang komportableng kuwentuhan ng pagkakaibigan na tumagal ng mga dekada. Uupo kami sa lamesa kung saan minsan ay inilatag ko ang mga bank statement at ebidensya ngayon ay nalinis na ng lahat maliban sa 2 tasa ng kape at isang plato ng anumang pastry na kinuha niya mula sa panaderya sa bayan. Nagsimula akong magboluntaryo sa community center, 3 buwan na ang nakalipas, nagtuturo ng woodworking sa mga teenager na nagpapaalala sa akin kay Danny sa edad na iyon, hindi mapakali, hindi sigurado. Naghahanap ng isang bagay na gagawin sa kanilang mga kamay habang iniisip nila kung ano ang gagawin sa kanilang buhay. Ipinakita ko sa kanila kung paano sukatin ng 2 beses at putulin ng 1 beses, kung paano magsanding ayon sa grain, kung paano gawing isang bagay na maganda ang hilaw na kahoy. Ang ilan sa kanila ay nakinig, ang ilan sa kanila ay kailangan lang ng isang lugar para maging. Ano man ang mangyari, masaya akong kasama sila. Dumarating sina Danny at Sophie tuwing linggo para sa hapunan. Nagsimula iyon bilang isang bagay na pansamantala, isang eksperimento sa muling pagtatayo, ngunit sa paglipas ng mga buwan ay lumaki iyon sa isang ritual na kasing sagrado ng anumang ibinahagi ko kay Cory. Dumarating si Danny sa paligid ng 4:00 madalas na may mga groceries, na hindi ko hiniling at magluluto kami ng magkasama sa kusina habang naghahanda si Sophie ng lamesa. Ang pag-uusap ay mas madali na ngayon, hindi perpekto, pero mas madali. Natututo kaming maging ama at anak muli, 1 linggo sa bawat pagkakataon. Si Sophie ay umuunlad. Ang custody arrangement ay pinal na noong Abril. Nagbibigay kay Danny ng nag-iisang custody na may supervised visitation para kay Risa kapag natapos na niya ang kanyang rehabilitation program. Nagsimulang tawagin ni Sophie ang aking bahay na kanyang ligtas na lugar at ang mga salitang iyon ay nangangahulugan ng higit pa sa akin kaysa sa anumang court ruling na maaaring magawa. Nagpapatingin din siya sa isang therapist, isang mabait na babae na dalubhasa sa pagtulong sa mga bata na iproseso ang mahihirap na sitwasyon sa pamilya.
Ang ilang mga araw ay mas mahirap kaysa sa iba, pero gumagaling siya. Kaming lahat ay gumagaling. Isang liham ang dumating noong Hunyo, may postmark, mula sa halfway house, kung saan tinatapos ni Risa ang kanyang community service. Kinilala ko ang kanyang sulat kamay sa sobre ang parehong eksaktong script na lumabas sa napakaraming pekeng dokumento. Pinag-isipan kong itapon iyon nang hindi binubuksan, pero may isang bagay ang nagtulak sa akin na basahin iyon. Hindi iyon, isang paghingi ng tawad. Hindi kailanman magaling si Risa sa mga iyon, pero ito ay isang pagkilala sa isang uri. Sumulat siya na nagtatrabaho siya sa sarili niya, na naiintindihan na niya ngayon kung bakit mali ang kanyang ginawa, na umaasa siyang balang araw ay mapapatawad siya ni Sophie kahit hindi ko na magawa. Binasa ko iyon ng isang beses, maingat na tiniklop iyon, at inilagay sa isang drawer na bihirang buksan ko. Hindi ko kailangan ang kanyang mga salita. Hindi ko kailangan ang kanyang pagtubos. Nabawi ko ang aking buhay, at sapat na iyon. Noong huling linggo ng Hulyo, nagtipon kami para sa hapunan tulad ng dati. Ang lamesa na minsan ay nakaupo na walang laman, ay ngayon ay may hawak ng 4 na upuan ako sa ulo, si Danny sa aking kanan, si Sophie sa aking kaliwa, at si Aling Esther sa tapat ko. Ang pagkain ay simple. Inihaw na manok, mashed potatoes green beans times mula sa hardin, at para sa times dessert leche flan, na gawa sa resipe ni Cory. Ang parehong dala ko sa kakilakilabot na hapunan, 8 buwan na ang nakalipas. Tinaas ni Sophie ang kanyang baso ng apple juice, nang dinala ko ang leche flan, sa lamesa. Ang kanyang mukha ay seryoso sa paraan, na nagiging seryoso ang mga bata, kapag may sasabihin silang mahalaga. Gusto kong magbigay ng toast, anunsyo niya. Tinaas namin ang aming mga baso at naghintay. Para sa pamilya, sabi ni Sophie. Ang tunay na uri. Tumawa kami. Nagklink kami ng aming mga baso. Kumain kami ng leche flan, na eksaktong lasa ng ginagawa ni Cory. At sa isang sandali, nandoon siya kasama namin, pinupuno ang silid ng init na walang kinalaman sa init ng tag-init. Pagkatapos, pagkaalis ni Danny at Sophie, at pagbalik ni Aling Esther sa sarili niyang bahay, umupo akong mag-isa sa sala habang kumukupas ang huling liwanag ng araw sa pamamagitan ng mga bintana. Ang walang laman na silya kung saan, dating umupo si Cory ay nakakuha ng aking mata tulad ng dati. Pero ngayong gabi, hindi ito nagpasama sa aking loob. Nagsalita ako sa kanya sa aking puso, tulad ng madalas kong ginagawa kapag tahimik ang bahay at malayo ang mundo. Sa wakas ay tumayo ako ng tuwid, sabi ko sa kanya. Sa paraan na palagi mong pinaniniwalaan na kaya ko. At ngayon maaari na akong umupo muli. Hindi dahil pagod ako, kundi dahil nasa kapayapaan ako. Ang araw ng tag-init ay lumubog sa bahay na itinayo naming magkasama, pinipinturahan ang mga dingding sa mga kulay ng ginto at amber. Pinanood ko ang mga kulay na nagbabago at kumupas, iniisip ang lahat ng nangyari mula noong gabing iyon ng Nobyembre, nang umalis ako sa bahay ng aking anak na walang dala, kundi ang aking dignidad at isang sirang puso. May naiintindihan ako ngayon na hindi ko alam noon. Ang paglalakbay na ito ay hindi kailanman tungkol sa paghihiganti. Hindi ito kailanman tungkol sa pagpaparusa kay Risa, o pagpapatunay na tama ako. Ito ay tungkol sa pagpili sa sarili ko sa wakas, pagkatapos ng isang buhay ng pagbibigay ng lahat sa lahat. Alam ni Cory na kailangan kong gawin ang pagpipiliang iyon balang araw. Naghanda siya para dito. At nang dumating ang sandali, natagpuan ko ang lakas na palagi niyang pinaniniwalaan na mayroon ako. Sa pagpipiliang iyon, natagpuan ko ang isang bagay na inakala kong nawala ng tuluyan. Natagpuan ko ang kalayaan.